Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1181-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hari ng labis na banal na lila. Hindi inaasahan ng lahat na ang bagong akyat na Violet Extreme Divine King ng 10 dakilang Divine Kings ay dumating din para hamanin si Mateo. Sa pagkakataong ito, naging interesante ito. Pakibalik po, hindi po ako interesado. Mariing nagbitaw ng isang pangungusap si Mateo, tumalikod, at umalis. Nagdilim ang ekspresyon ni Hermes, agad na naging arko ng lilang liwanag, umuungol patungo kay Mateo. Mas malawak na teleportasyon. Ngunit huminga si Hermes. Kumunat ang noo ni Mateo, at sinabi niya sa malamig na boses, hindi malayang makipagkompetensya sa inyong lahat ang batang Panginoong ito. Kung patuloy kayong mapipilit sa mga tao, huwag ninyong sisihin ang espada ng batang Panginoong ito sa kawalan ng awa. Sa totoo lang, naiinis talaga si Mateo sa mga lalaking ito. Malapit nang sumabog ang kalamidad ng lahi ng mga demonyo. Ang iilang lalaking ito ay nakipaglaban pa nga kung saan-saan para sa isang walang kabuluhang reputasyon. Hindi nila alam kung ano ang punto. Nang makabawi ng lakas ang 2 dakilang Diyos ng kalangitan, maging si Reynold ay isa na lamang bahagyang mas malaking langgam. Ang iba ay talagang hindi sapat para tingnan. Pero ngumiti si Hermes at sinabing, bakit kailangang maging ganito si Brother Crosswell? Hinahanap ka lang ni Duan na ito para magkaroon ng spar. Bakit kailangang itulak ang mga tao ng libu-libong milya ang layo? O baka naman, bukod sa sining na ito ng mas malawak na teleportasyon, ang iba pa ay pawang reputasyon lamang. Isa lamang bang tumatakas na banal na hari na nakalampas sa langit? Pero nang marinig iyon ni Mateo, napangiti siya. Napakapangit na pamamaraan ng pang-aasar, masyado mo talagang minamaliit ang Crosswell na ito. Kung ano man ang Heaven Surmounting Divine King, iyon ay pangarap lamang ng Heaven's Secret Tower. Ang bagay na lubos mong pinahahalagahan, ang Violet Extreme Divine King, ay wala ni isang utot sa paningin ng Crosswell na ito. Hey! Mura lang ang daldal. Kung wala ka talagang pakialam, bakit hindi ka agad sumuko para itanggi? Ang ibang tao ay nanghuhuli ng katanyagan at papuri, ginagawa mo ba ang lahat para maging malinaw na batis? Isang biro. Pangungot siya ni Hermes. Natuklasan ni Mateo na hindi niya talaga kayang makipag-usap sa lalaking ito. Mayroon siyang lihim na motibo, na tinitingnan ang lahat bilang may masamang balak. Hindi na siya pinansin ni Mateo. Walang pakialam na sinabi niya, kahit ano pa ang makapagpapasaya sa iyo. 3 araw. 3 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Kung nag-iingay ka pa rin dito, patayin mo ng walang awa. Chen Ao? Tara na. Pagkatapos mag-usap, ibinalik ni Mateo si Chen Ao sa angkan ng mga dragon. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Hermes ngunit wala siyang lakas ng loob na habulin ito. Kahit na tumanggi ang Dragon Clan, alam ng mga taong may kaunting karanasan na ang isang malaking clan ay may napakalalim na pundasyon at hindi maaaring magalit. Para talagang sumugod sa angkan ng mga dragon, wala talagang ganoong kalabisan si Hermes. Pero hindi niya ito pinansin dahil sa banta ni Mateo. Nagpasya siyang maghintay ng 3 araw sa labas ng angkan ng mga dragon. Gusto niyang tingnan kung talagang may pag-asa si Mateo o sadyang matapang lang talaga siya. Nailabas na ang malaking usapan. Pagkalipas ng 3 araw, kung hindi maglalakas loob na lumabas si Mateo, kung gayon ay malakas siya sa panlabas at mahina sa panloob, walang dapat ikatakot. Ginoo, ang grupo ng mga taong ito ay nang-aasar ng ganito, maaari kayang hinahayaan na lang natin ito ng ganito. Medyo galit na sabi ni Chen Ao. Muling nagkaroon ng bagong buhay, natuklasan ni Chen Ao na ang mundo ay ibang-iba na. Ang kasalukuyan, makalipas ang 20,000 taon, ang mga eksperto ay talagang napakarami. Isa na bigla na lang lumabas ay muntik na siyang sampelan hanggang sa mamatay gamit ang isang palad. Mabuti na lang at tinulungan siya ng kanyang kamahalan na maghayganti. Pero bahagyang bumantong hininga si Mateo at sinabing, kung hindi lang dahil sa malapit na pagsabog ng kalamidad ng demonyo, ang parusang kamatayan lang ang dahilan kung bakit may intensyon siyang pumatay sa iyo. Pero sa ngayon, kakaunti na ang mga taong may kapangyarihan na kayang mag-cultivate hanggang sa ganoong hangganan.
Masasabing ang pagpatay ng isa ay nangangahulugan ng pagbawas ng isa. Narinig lang ni Chen Ao ang sinabi ni Mateo saka lang niya nalaman ang mga pinag-iisipan niya. Ang kaunting kalungkutan kanina ay naglaho rin sa ere. Naranasan ni Chen Ao ang kalamidad 50,000 taon na ang nakalilipas. Kahit hindi siya sumali sa labanan sa mga unahang linya, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang kakilakilabot ng sitwasyon ng labanan. Hanggang ilang taon na ang nakalilipas, nang ibunyag ni Long Teng ang mga bagay-bagay noon, saka lamang niya alam kung gaano kadelikado ang malaking labanang iyon 50,000 taon na ang nakalilipas. Ginoo, makitid ang pananaw ni Chen Ao at nagkimkim ng sama ng loob kay Ginoo. Ginoo, parusahan po ninyo ako. Sabi ni Chen Ao habang namumula sa kahihiyan. Ngumiti si Mateo at sinabing, mabuti naman at naiintindihan mo. Hindi mo kasalanan ang bagay na ito. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Hindi umalis ang mga henyong iyon. Ngunit hindi na rin sila ng ahas na lumapit sa angkan ng mga dragon, lahat ay nagtatago sa malayo. Ginamit na ni Mateo ang kanyang lakas at lubos na hinangaan ang mga taong ito. Gusto lang talaga nilang makita kung sino ang mas malakas o mas mahina sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bagong umakyat na banal na hari ng 10 dakilang banal na hari. Hindi pa rin lumalabas si Mateo hanggang ngayon. Hindi naman talaga siya magpapakita ng lakas ng walang kabuluhan, di ba? Isang walang kabuluhang pagpapakita ng lakas. Hindi mo ba nakita noong pinutol niya ang kamay ni Yuri, ang kalupitan na iyon? Ang ganitong pag-iral ay hindi na natin kayang pasukin. Totoo. Pero ang Violet Extreme Divine King na ito ay isang nilalang nakapantay ni Mateo. Kahit na may puwang, hindi rin naman iyon ganoon kalaki, di ba? May katuturan naman. Kung matatalo ni Mateo ng lubusan si Hermes, ipinapakita nito na hindi dapat bumaba ang ranggo ng Heaven's Secret Tower. Pero kung halos hindi lang nanalo si Mateo, o kapantay lang niya si Hermes, may pagmamalabas pa rin ang ranggong ito. Isang grupo ng mga tao ang mahinahong nag-usap. Ang paghaharap na ito sa pagitan ng dalawang dakilang banal na hari ay talagang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Nitong mga nakaraang araw, maraming tao rin ang sunod-sunod na humamon kay Mateo. Pero dahil sa ganitong hanay ng mga tao, paano pa kaya nila nagawang maging arrogant? Sa kasalukuyan, sa labas ng angkan ng mga dragon, tanging si Hermes lamang ang naroon. Mukhang hindi ka pa rin sumusuko. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Mateo. Nagising ang lahat. Nagsimula na ang malaking labanan. Bahagyang ngumiti si Hermes at sinabing, makipag-match ka sa akin, at susuko na ako. Sumulyap si Mateo sa kanya nang walang pakialam at sinabing, isang galaw lang ang gagawin ko. Buhay o kamatayan lang ang meron, walang tagumpay o pagkatalo. Isang mapang-uyam na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Hermes, at sinabi niya, natakot na ba itong si Duen? Sige lang at kumilos ka na. Umiling si Mateo nang walang magawa at bumaantong hininga habang sinasabing, nag-cultivate ka ng maraming taon bago ka mapabilang sa hanay ng 10 dakilang banal na hari. Talagang hindi mo matiis na mamatay ka bago pa man uminit ang iyong upuan. Pero dahil buong puso mong hinahanap ang kamatayan, papaalisin ka ng batang Panginoon na ito. Dahil sa mga sinabi ni Mateo, natural lamang na hindi ito pinansin ni Hermes. Pagkatapos magsalita, biglang nagbago ang aura ni Mateo. Dalawang nakakatakot na alon ng mga batas ng banal na daw ang biglang bumalot sa buong espasyo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Hermes. Bigla na lang, isang lilang liwanag ang sumikat ng napakaganda. Dahil mayroon si Mateo ng isang napakalakas na aura, paano pa kaya itatago ni Hermes ang kanyang mga kakayahan? Isang nakakatakot na lilang liwanag ang agad na lumawak, parang isang Divine King domain. Ang lilang liwanag na ito ay mukhang mapanganib sa sukdulan. Hindi nagkataon na nagawa niyang mailabas ang Single Cord Divine King at Iron Spear Divine King. Gayunpaman, sa harap ng lilang liwanag ng Violet Extreme Divine King, pinili ni Mateo na baliwalain ito. Hindi man lang natakot ang kanyang Domain of Sword sa liwanag na kulay lila. Banal na nasasakupan. Sigaw ni Hermes sa gulat. Sa pagkakataong ito, talagang natigilan siya, takot pa nga. Sa wakas ay nalaman na niya na hindi pala basta-basta nagpapakita ng kapangyarihan si Mateo sa kanya, at lalong hindi na rin pala siya nakikipagbiroan. Talagang may kakayahan si Mateo na patayin siya. Sa oras na ito, gusto na niyang magsisi kay Mateo. Pero ang Fury Sword Fire Lotus ni Mateo ay pinakawalan na. Dalawang makapangyarihang batas ng banal na daw ang magkakaugnay.
Ang mga ito ay halos mapanirang enerhiya. Mukhang nawala ng pag-asa si Hermes. Hindi niya ito matanggap. Kakapili lang niya para sa 10 dakilang banal na hari sa loob ng ilang araw. Posible kayang ganito na lang siya mamamatay. Biglang naging matigas ang ekspresyon ni Mateo. Ang nakapalibot na espasyo ay naging medyo pabago-bago at parang ilusyon lamang. Boom! Isang malakas na pagyanig ang naganap sa espasyo, ngunit si Hermes ay ligtas na hindi nasaktan. 1182. Napataas ang kilay ni Mateo, nahulaan na niya kung sino ang dumating. Sa Divine Realm na ito, para harangan ang kanyang Fury Sword Fire Lotus gamit ang kapangyarihan ng Array Formations, sino pa kaya ang maaaring maglingkod bukod sa Grand Yan Divine King? Isang figure ang lumabas mula sa kawalan. Bahagyang maputi ang kanyang buhok at balbas, at mapula ang kanyang kutis. Ito ay ang Grand Yan Divine King, si Leonardo. Nakababatang Kuya Lawson, dahil sa mukha ko, pinakawalan niya ang kaso. Paano? Sabi ni Leonardo nang bahagya na nakangiti. Tiwala si Leonardo na tiyak na ibibigay sa kanya ni Mateo ang ganitong mukha. Kung tutuusin, maayos pa rin naman ang relasyon nila ni Mateo. Sumulyap si Mateo sa kanya at biglang ngumiti, pwede, pero gamitin ang Formations Path 9 scripts para makipagpalitan. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Leonardo, halatang hindi niya inaasahan na hindi magpapakita ng anumang nararapat na paggalang si Mateo. Ang Formations Path 9 scripts ay bunga ng kanyang pinaghirapan sa buhay. Paano niya ito maipapakita ng madali sa mga tao? Nakababatang kapatid, kailangan mo bang pilitin ang mga tao ng ganito? Buntong hininga ni Leonardo. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, binigyan ko siya ng pagkakataon. Sinabi rin niya na handa na siyang mamatay. Akala ko, talagang handa na siya. Nagpalitan ng berde at pula ang ekspresyon ni Hermes, namumula ng husto sa isang pangungusap ni Mateo. Bago ito, sinabi niya iyon dahil inakala niyang hindi kakayanin ito ng lakas ni Mateo. Gamit ang kanyang lakas, kahit hindi siya manalo, may iligtas pa rin ang kanyang buhay. Kaya lang, hindi ko inakalang ganoon pala kalakas ang lakas ni Mateo. Kung hindi dahil sa pagmamadali ni Leonardo, malamang wala na siyang natitirang latak ngayon. Sa bagay na ito, si Luri na ito ay magiging tagapamayapa. Hayaan mo na. Ang mga salita ni Leonardo ay nagbabadya ng prestihiyo na walang iniwang puwang para sa pagdududa. Sa sandaling ibuka ng ikatlong banal na hari ang kanyang bibig, kinailangang manginig din ang banal na kaharian. Hindi marami ang mga bagay na maaaring magdulot ng pagkakataon kay Leonardo na magsalita. Hindi kinukonsinti ng kanyang autoridad ang pang-aasar ng iba. Maliban na lang, si Leonardo ay isa lamang matagal ng kakilala sa paningin ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung tatanggi ako. Isang pangungusap lang, at nagiba ang mga mukha ng lahat. Pagiging dominanti. Hindi nakakapagtaka na si Mateo ay tinaguri ang Heaven Surmounting Divine King. Ang pagiging dominanti na ito ay higit pa sa ikasyam na langit. Ang Grand Yan Divine King ay isang veterano ng 10 dakilang Divine King. Hindi kumikilos ng maraming taon, ang kanyang lakas ngayon ay malamang na mas hindi maarak. Ang bagong akyat na Heaven Surmounting Divine King ay talagang naglakas loob na haplasan ng kanyang mga bigot. Haha, lalo lang nagiging interesante. Hindi na sayang ang biyaheng ito. Masyadong kapana-panabik ang laban na ito. Nang makita ng mga henyong iyon ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay parang tinurukan ng stimulants. Hindi nila kailanman pinangarap na magkakaroon ng ganito kalaking pagbabago ang mga bagay-bagay. Ang kahangahangang bagong pataas na ika-10 banal na hari, si Violet Extreme Divine King, ay halos agad na napatay ng Heaven Surmounting Divine King. Gayunpaman, ang ranggo ng Violet Extreme Divine King ay bahagyang mas mababa pa rin kaysa sa Heaven Surmounting Divine King. Pero ngayon, ang Heaven Surmounting Divine King ang talagang pumukaw sa Grand Yan Divine King. Sa totoo lang, sa 10 dakilang banal na hari ay may isang hindi nakasulat na kasabihan, ang mga kapangyarihan ng banal na hari na nasa nangungunang 5 at mula 6 hanggang ika-10 ay may bangin. Ngunit ang kasabihang ito ay napatunayan sa pagkakataong ito. Napakalaki ng mga pagbabago sa 5 nasa huling pwesto, ngunit ang 5 nasa unang pwesto ay kasing tatag ng Mount Tai. Ang lakas ng Grand Yan Divine King, na nasa ika-3 pwesto, ay masyadong nakakatakot. Ang isang nakakatakot na atake ni Mateo kanina ay napatay niya ng walang gaanong pagsisikap.
Kahit na ganoon, naglakas loob pa rin si Mateo na walisin ang mukha niya ng ganito. Kung magtatagpo ang Heaven Surmounting Divine King at Grandian Divine King, yayanigan nito ang buong Divine Realm bukas. Nang maabot ang antas ni Leonardo, ang karamihan ay hindi nagpakita ng tuwa o galit sa kanilang mga mukha. Ngunit ang kanyang bahagyang singkit na mga mata ay nagpapakita pa rin ng kaunting galit sa mga tao. Mukhang ang Heaven Surmounting Divine King ay nagtagumpay sa murang edad at medyo itinuturing na hindi napapansin ng lahat. Malamig na sabi ni Leonardo. Mukhang sinasamantala ng Grandian Divine King ang kanyang seniority at hindi na alam kung paano kikilos. Tugon ni Mateo nang walang kahit kaunting paggalang. Sus Mariosep. Huminga ng malalim ang lahat. Ito. Talagang. Nagkaayos na. Isang malamig na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Leonardo. Unti-unting nanlamig ang kanyang tono nang sabihin niya, nakababatang Kuya Lawson, maituturing din tayong magkaibigan. Gusto mo ba talagang umabot sa puntong mawala ng kagandahang asal? Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may bahagyang ngiti, Leonardo, medyo mayabang talaga ang batang Panginoon na ito ngayon at gusto niyang humingi ng gabay sa iyo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagalit si Leonardo at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, ayon sa gusto mo. Nang sandaling humina ang kanyang boses, at hindi na nakitang kumilos si Leonardo, sabay-sabay na naglaho sina Mateo at Leonardo sa paningin ng lahat. Nang makita ni Chen Ao at ng iba pa ang eksenang ito, hindi sinasadyang tumalon ang kanilang mga puso. Sa loob ng napakaraming taon, alam na nila kung anong uri ng pag-iral ang 10 dakilang banal na hari. Hindi nila lubos maisip kung bakit ganoon na lang kamaangas ang kanyang kamahalan, na iginigiit na pukawin ng 3 ranggong Grandian Divine King. Ang kalaban na ito ay ibang-iba na gaya ng dati. Bagkus, si Megan ang umikot ang mga mata, na may bahid ng mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Malinaw na nahulaan niya ang intensyon ni Mateo. Binibining Megan, anong ikinakangiti mo dyan? Maaari kayang may kumpiyansa talaga ang kanyang kamahalan na talunin ang Grandian Divine King. Gulat na tanong ni Chen Ao. Ngumiti si Megan at sinabing, kung pag-uusapan ang lakas, hindi pa dapat kalaban ni Kuya Mateo ang Grandian Divine King. Pero para gustuhin siyang talunin ng Grandian Divine King, malamang hindi rin ito madali. Natigilan sina Chen Ao at ang iba pa nang marinig iyon. Hindi lahat ay sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Nanlabo ang paningin ni Mateo, at bumagsak siya sa isang hanay ng mga tao. Nang medyo maramdaman ang lakas ng array formation, bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, 6-fold array formation lang. Aking Grandian Divine King, masyado mo ring minamaliit ang mga tao. Sa lakas ng daw ng formations mo, napakalinaw ang luri na ito. Sapat na ang 6 na beses na porma sayo ng array para harapin ka. Ang boses ni Leonardo ay nagmula sa kawalan, ngunit nagpalipat-lipat ng direksyon, hindi matukoy ang kanyang lokasyon. Si Leonardo ay dating nanatili sa Medicine King Hall ng matagal na panahon. Sa panahong iyon, madalas din niyang ibinabahagi rito ang mga natutunan niya. Kaya naman, malinaw pa rin kay Leonardo ang tungkol sa antas ni Mateo. Kahit na napakalakas ng lakas ni Mateo ngayon, hinusgahan ni Leonardo na ang 6 na hanay na ito ay sapat na upang harapin si Mateo. Ganoon ba? Bahagyang kumerba ang sulok ng bibig ni Mateo, at biglang naglaho ang kanyang figure. Sinimulan na niyang basagin ang porma sayon. Walang silbi. Ang 6-fold array formation ng Formations Path 9 scripts na nakapatong, ang kapangyarihan, imposibleng masira ito kahit ni Song Qiuyu. Pinalitan mo siya, kahit na mas malakas ang lakas mo kaysa sa kanya. Ano? Kalmado at sigurado si Leonardo na hindi kayang basagin ni Mateo ang hanay nang biglang maging labis na gulat ang kanyang boses. Ikaw. Paano mo nagawa yun? Hindi makapaniwalang namangha si Leonardo. Ang kanyang formations daw ay masasabing nasa ibang antas kumpara sa formations daw ng Divine Realm. Si Zack Kailuri, na kinilala bilang pangalawang pinakamataas na ranggo sa Divine Realm, ay hanggang sa antas lamang ng kanyang 2-fold array formations ang narating niya. Kung ang lakas ng isang tao ay malakas at masisira ang porma sayon sa pamamagitan ng puwersa, 5 beses na ang limitasyon para sa antas ng lakas ni Mateo. 6 na beses, imposibleng masira ito ni Mateo. Pero hindi puwersahang sinira ni Mateo ang porma sayon. Sisira ni Mateo ang base ng porma sayon ngayon din.
Ang mga formations path 9 scripts, na bawat isa ay nakapatong sa isang layer ng array formation, ang lakas ay tataas ng higit sa ilang beses. Ang hirap ng pagbasag nito ay natural na tumaas din ng ilang beses. Maraming array formations ang magkakapatong, kahit ang isang formations pathmaster ay hindi mahanap kung nasaan ang formation base. Pero madali lang ang naging progreso ni Mateo gaya ng dati. Sa isang iglap, nabasag na niya ang isang patong ng array formation. Nagbago ang ekspresyon ni Leonardo at hindi na niya nagawang maging kalmado tulad ng dati. Mukhang minamaliit talaga kita. Dahil ganoon nga, huwag mong sisihin itong si Luri sa pagbaliwala sa mga lumang paniniwala. 1183. Nagtinginan ang lahat. Tila walang laman ang espasyong iyon, sadyang malinaw. Ngunit ang mahinang pagtagas ng mga alon mula sa loob ay lubhang nagpabahala sa mga tao. Alam nila na ang Grandian Divine King at ang Heaven Surmounting Divine King ay kasalukuyang nasa array formation, sumasailalim sa isang matinding laban ng mga kapangyarihan. Bigla na lang, tumindi ang pag-alon-alon na ito ng ilang beses ng sabay-sabay. Anong nangyayari dito? Mukhang lumalakas ang kapangyarihan ng mga hanay ng mga tao. Sinasabing ang Formations Path 9 scripts ng Grandian Divine King ay kayang mag-evolve ng 9x9, 81 peak tier siyam na array formations. Ang 9x9, 81 array formations na ito, lahat ng siyam na uri ay magkakapatong, ay isang script ng siyam na script. Kung pag-uusapan ang karaniwang Void Mystic powerhouses, sapat na ang isang script. Ang mga undulations ngayon ay malamang umabot na sa 6 na script. Ngayon, hindi pa sana ito umabot sa 7 script, tama ba? Huwag niyong kalimutan, si Mateo ay isang tier siyam na array emperor powerhouse din. Ang kanyang formations path ay kahanga-hanga. Mukhang ang Heaven Surmounting Divine King ay nagdulot ng malaking problema para sa Grandian Divine King. Habang nakapatong ang 7 beses na hanay ng mga tauhan, agad na naramdaman ni Mateo ang paglaki ng presyon. Kahit na napakalakas na ng mga naabot ni Mateo sa formations daw, kumpara sa Grandian Divine King na palaging nakakaintindi ng formations daw sa loob ng ilang libong taon, mas mababa pa rin ang kanyang antas. Gayunpaman, ang kalamangan ni Mateo ay ang kanyang malinaw na pagkaunawa sa serye ng mga panlilinlang ni Leonardo. Ang Formations Path 9 scripts ay orihinal na mas mataas na bersyon ng Array Formations 3 volumes. Kahit na hindi maaaring banggitin ang kapangyarihan nito ng sabay-sabay, ang Array Formations 3 volumes ang pundasyon ng Formations Path 9 scripts. Nakuha ni Mateo ang Array Formations 3 volumes at matagal na niya itong naunawaan ng lubusan, kaya naman nahinuhan niya ang 99 Illusionary Spirit Heaven Slaughter Formation mula roon. Bagamat hindi niya masira ang Formations Path 9 scripts, si Leonardo mismo ay nakaramdam din ng labis na pagkagulat. Akala niya ay sapat na ang 6-fold Formations Path 9 scripts para harapin si Mateo. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na ang kanyang mga hanay ng mga sundalo ay parang isang hangkag na tao sa harap ni Mateo. Ang mga nakatagong mekanismo ng pagpatay na iyon, nakita agad ni Mateo. 7 beses, kulang pa rin. 8 beses, kulang pa rin. Sok-sok. Matagal nang hindi nagkikita, ikaw? Ang formations daw ng matandang ito, ay nakagawa na naman ng malalaking hakbang sa pag-unlad. Mahinahong sabi ni Mateo. Isang pangungusap, halos ikinagalit ni Leonardo hanggang sa dumura siya ng dugo. Ikaw na batang to, napakahalimaw mo talaga. Ano ba ang naranasan mo sa loob ng 20 taon? Hindi lang ang martial daw mo ang umabot sa rurok ng pagiging perpekto, kundi pati ang formations daw ay nagpapakita rin ng mahusay na pagkahilig na mahabol ang luri na ito. Kalimutan mo na yan. Dahil kahit si Eightfold ay walang magagawa sa iyo, hahayaan kitang matikman ang husay ni Ninefold. Habang sinasabi niya ito, ang kaibuturan ng puso ni Leonardo ay parang nagdurog-durog. Sa loob ng napakaraming taon, wala talagang sino man ang nakakapilit sa kanya sa ganitong antas. Sino ang mag-aakala na noong ipapakita niya ang siyam na Formations Path 9 scripts, biglang nagsalita si Mateo, hindi na kailangan, hindi ko na matiis ang ikasyam na antas. Dito na nagtatapos ang bagay na ito. Kahit sino pa man ang Violet Extreme Divine King, paalisin mo siya ng mas malayo. Huwag kang lumapit at galitin ang batang Panginoon na ito. Kung hindi, walang awa ang espada ko. Kahit na sa ilang libong taon ng pag-iipon ni Leonardo, nasira pa rin siya dahil sa isang pangungusap ni Mateo.
Sabi mo lalaban tayo at lalaban tayo, sabi mo titigil tayo at titigil tayo. Gayunpaman, talagang tumigil si Leonardo. Labis siyang nagtataka kung paano ito nagawa ni Mateo. Matagal na niyang natuklasan na ang pag-unawa ni Mateo sa Formations Path 9 scripts ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Tila nagmula ito sa parehong linya niya. Natuklasan din niya na ang mga pamantayan ng formations daw ni Mateo ay mayroon pa ring malaking pagkakaiba kumpara sa kanya. Ngunit ang teknik ni Mateo ay may epekto ng pagdaig sa isang malakas na puwersa na may kaunting lakas. Ang walang kapantay na misteryosong Formations Path 9 scripts para sa lahat sa mundo ay tila isang babaeng naghubad sa harap ni Mateo. Wala itong anumang sikretong mapag-uusapan. Lumitaw ang figure ni Leonardo, medyo madilim ang ekspresyon habang nakatingin kay Mateo at sinabing, "Sinasadya mo akong hikayatin na kumilos." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Isang Hermes lang, sa tingin mo ba ay ilalagay ko siya sa aking atensyon?" Walang habas na sinabi ni Mateo ang mga salitang ito, ngunit mayroon siyang puhunan para maging malaganap. Ang mataas at makapangyarihang ika-10 banal na hari sa paningin ng ibang tao ay isa lamang baguhan na maaaring mapatay ng isang beses anumang oras sa paningin ni Mateo. Saan mo natutunan ang Formations Path 9 scripts? Masungit na sabi ni Leonardo. Sabi ko, noong pinabigay ko sa iyo ang Formations Path 9 scripts noon, pahalagahan mo ang sarili mong lumang walis. Malamang hindi mo akalain na makukuha ko ang pamana ng Formations Path 9 scripts, di ba? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Nagbago ang ekspresyon ni Leonardo, at gulat na sinabi niya, "Kaya, muling nagkatawang tao ka sa walang hanggang mundo." Kahit na sinabi na iyon ni Mateo, paano niya hindi pa rin maintindihan? Ang 3 tomo ng Array Formations, iniwan niya lang ito sa Grandian True Sect ng Endless World. Nang makuha ni Mateo ang mana, tiyak na muling nagkatawang tao siya sa walang hanggang mundo. Nakakamangha ang ekspresyon sa mukha ni Leonardo. Hindi niya kailanman inakalang sa isang aksidenteng dulot ng maraming dahilan, muling nagkatawang tao si Mateo sa kanyang bayan, at nakuha pa ang kanyang mana sa formations daw. Nang makita ang ekspresyon ni Leonardo, palihim na natuwa si Mateo sa loob-loob niya. Ang lalaking ito, noon ay walang humpay siyang kinukulit at nagmamakaawa, ang kanyang malalim at mahiwagang anyo ay labis na ikinagalit ni Mateo. Nang makuha niya ang Array Formations 3 volumes noon, pinapantasya ni Mateo ang ekspresyon ni Leonardo ngayon. Ngayon, nang makitang parang kumain nga siya ng langaw, gusto nang humagalpak ng tawa ni Mateo. Nag-iwan ka ng 3 tomo ng mga aklat na bato noon, naghihintay sa isang taong nakatadhana. Malamang hindi mo pinangarap na ang taong ito ay ako talaga, di ba? Nakangiting sabi ni Mateo. Hindi nakaimik si Leonardo. "Ah, sige, ito rin." Itinaas ni Mateo ang kanyang palad. Lumitaw ang maliit na vast heaven steel sa kanyang palad. Naging seryoso ang ekspresyon ni Leonardo, at namangha siyang nagsalita, "Vast heaven steel. Ikaw. Nakuha mo na nga ang vast heaven steel. Tapos ang vast heaven pagoda." Isang liwanag ang sumilay sa palad ni Mateo. Ang vast heaven steel ay lumipad patungo sa isang maliit na pagoda. Ito nga ang vast heaven pagoda. Sa ngayon, ako ang may-ari ng vast heaven pagoda. Sabi ni Mateo nang may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Muling natahimik si Leonardo. Wala talaga siyang masabi. Sinasadya ng batang ito na nandito para itaboy siya. Noon, nakarating lang siya sa ika-7 antas sa Vast Heaven Pagoda. Diretso namang binunot ni Mateo ang Vast Heaven Pagoda mula sa mga ugat. Iniwan niya ang Array Formations 3 volumes, naghihintay sa isang taong nakatadhana, gusto niyang tanggapin ang taong iyon bilang kanyang disipulo. Pero ang taong ito ay si Mateo pala. Ito. Talagang pinagtatawanan lang ng tadhana ang mga tao. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay saka bumantong hininga si Leonardo at sinabing, "Ayos pa ba ang Grandian True Sect?" Sa isang kisap mata, ilang libong taon ang lumipas. Nakalimutan ko pa nga na minsan ko nang iniwan ang manang ito. Hindi ko inakalang. Nang umakyat si Leonardo sa Divine Realm, isa rin itong bako-bakong daan. Kahit gaano pa katalino ang isang tao, na kayang maabot ang kasing tangkad ni Leonardo, tiyak na dumanas sila ng matinding pagsubok.
Nang siya ay tunay na umangat at naging isang kilalang figure ng banal na kaharian, 2,000 taon na ang lumipas. Noong panahong iyon, ang Grandian True Sect ay isa na lamang malalanggam na nilalang. Hindi siya kailanman pumupunta at nagbibigay pansin. Pero ngayon, nang marinig ni Mateo na binanggit niya ang Grandian True Sect, hindi sinasadyang naalala ni Leonardo. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, ang Grandian True Sect ay matagal nang naglaho 5,000 taon na ang nakalilipas. Nanginig ang buong katawan ni Leonardo, at sinabi niya, anong sabi mo? Hindi rin ito itinago ni Mateo, ikinwento ang nakaraan ng pagsalakay ng Fierce Gale World at ang pagtalikod ng Grandian True Sect sa kanilang mga sarili para sa isang matuwid na layunin, na pinupuno rin si Leonardo ng pabago-bagong emosyon. Ganito pala. Mukhang hindi ko dapat iniwan ang mga turo ng Dao noon sa walang hanggang mundo. Madamdaming bumantong hininga si Leonardo at binigyan si Mateo ng isang makahulugang sulyap. 1184. Lumabas. Lumabas sila. Kumusta ang sitwasyon sa labanan? Naglaho ang hanay ng mga tao. Unti-unting lumitaw ang dalawang figure. Nang lumitaw si Mateo sa harap ng lahat ng walang anumang sugat, lahat ay natigilan. Naging matalim ang tingin ni Hermes, at hindi makapaniwalang sinabi niya, ito. Paano ito nangyari? Hindi ito nararamdaman ng ibang tao, ngunit alam niya na naipakita na ng Grandian Divine King ang Formations Path 9 scripts hanggang 8 beses. Sa ganoong antas, paano magiging ligtas si Mateo? Hindi ba't ibig sabihin nito ay may lakas talaga si Mateo para atakihin ang top 5? Ito. Masyadong surreal ito, di ba? Anong klaseng kalokohan ang ginawa niya para hamanin ang isang kakatwang tulad nito? Pakiramdam ni Hermes ay nadala talaga siya sa pagpasok sa 10 dakilang banal na hari, para talagang hamanin ang kamatayan hanggang sa gusto na niyang hamanin ang banal na hari na nakahihigit sa langit. Kung bakit nang ahas ang Heaven's Secret Tower na ilathala ang ranggo at titulong ito, natural lang na may dahilan sila. Siya, ang ika-10 banal na haring ito, muntik nang mawala ng malay. Kung hindi dahil sa pagdating ng Grandian Divine King, malamang siya na ang pinakamalungkot sa kasaysayan ng 10 dakilang Divine King, tama ba? Lubos na ligtas. Ito. Imposible ito. Hindi ako nagkamali ng nakita, di ba? Nailabas na ng Grandian Divine King ang 70% hanggang 80% ng kanyang lakas at wala pa talagang nagawa sa Heaven Surmounting Divine King. Siguro'y nanlalabo na ang mga mata ko. Sa pagkakataong ito, hindi ba't magkakaroon talaga ng problema ang ranggo ng Heaven's Secret Tower? Dapat ay nakapasok sa top 5 ang Heaven Surmounting Divine King. Labis na namangha ang ilang henyong iyon sa eksenang ito. Akala pa nga nila ay kanina pa naghahanap ng kamatayan si Mateo. Sino ang mag-aakala na ligtas pala siya? Ang kanyang kalaban ay ang Grandian Divine King, na ang pangalan ay kumalat sa buong Divine Realm sa loob ng libu-libong taon. Bago pa man ito tinawag na Heaven's Secret Tower, niyanig na ng pangalan ng Grandian Divine King ang Divine Realm, at naging numero 1 powerhouse ng formation path ng Divine Realm. Ngayong ilang libong taon na ang lumipas, ang lakas ng Grandian Divine King ay lalong hindi maarak. Si Mateo, ang bagong akyat na ika-6 na banal na hari, ay lumabas mula sa loob ng hanay ng Grandian Divine King nang walang anumang galos. Violet Extreme, humingi ka ng tawad sa Heaven Surmounting Divine King. Dito na lang tayo magtatapos. Ang isang pangungusap ni Leonardo ay nagpakibot ng malakas sa puso ng lahat. Maituturing ba itong pagtanggap? Pakiramdam ng mga henyong martial artist na iyon ay tuluyang gumuho ang kanilang pananaw sa mundo. Kumaibat din ang sulok ng bibig ng Violet Extreme Divine King. Ngunit dahil nagsalita ang Grandian Divine King, hindi na siya makatakas dito. Agad siyang yumuko kay Mateo at sinabing, Heaven Surmounting Divine King, si Hermes ay nagkasala sa iyo. Patawarin mo ako. Sa oras na ito, wala pa siyang anumang reklamo kay Mateo. Ang natitira na lang ay paghanga. Alam niyang wala siyang kwenta sa harap ni Mateo. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay may kakaibang naramdaman. Lumalabas na napakalaki pala ng agwat sa pagitan ng 10 dakilang banal na hari. O si Mateo ba, ang bagong akyat na ika-6 na banal na hari, na masyadong kakaiba?
Tila hindi sinasadya ang pag-abot ni Mateo sa ika-6 na pwesto ng may dominanteng kapangyarihan. Malamig na sabi ni Mateo, kalimutan mo na yan, wala akong balak makipagkompetensya para sa walang kwentang reputasyong ito. Hindi rin inaasahan ng Heaven Secret Tower na pinag-uusig ito. Dito na lang natin itatapon ang usapin ngayon. Maayos ang lakas mo, mas mabuting mag-focus ka sa paglilinang pa. Darating na ang kalamidad ng demonyo, kumilos ka ng maayos. Ang mga salita ni Mateo ay nagpatakot sa puso ni Hermes. Sumingit din si Leonardo sa pagkakataong ito at sinabing, Violet Extreme, wala ka ng pusong kasuklam-suklam. Ang Heaven Surmounting Divine King at ako ay itinuturing na matagal ng magkaibigan. Ang kanyang pagkatao, alam ko pa rin iyon. Ang titulong ito ng 10 dakilang Divine King ay isang pasanin lamang para sa kanya. Nalaman na ni Mateo mula kay Leonardo na ang Violet Extreme Divine King na ito ay anak ng kanyang matandang kaibigan na nagkaroon ng ilang hindi inaasahang engkwentro. Doon niya narating ang kanyang kasalukuyang cultivation realm. Namula ang mukha ni Hermes, at sinabi niya, Itong si Duan ang mapusok. Tumingin si Leonardo kay Mateo nang may kahulugan at sinabing, G-Brat, ang mga mata nitong si Luri ang mali ang nakita. Hindi ko inakalang ganito pala kagaling ang talento mo sa martial daw. Iilan sa amin ng mga matatanda ang nakapaglibot sa Divine Realm nang walang harang sa loob ng ilang libong taon at hindi pa nakakaharap ng mga kalaban. Mukhang sa pagkakataong ito, isang laban talaga ang lumitaw. Pero may payo rin itong si Luri. Sa lahat ng bagay, kumilos ka ayon sa iyong kakayahan. Mag-ingat na huwag mong pilitin ang iyong sarili. Natural na alam ni Mateo ang tinutukoy ni Leonardo at nakangiting sinabi, mananatiling hindi nababasag ang mga itlog kahit nabaligtarin ang pugad. Matandang Luri, hindi lang ito ang pasanin ko. Bumantong hininga si Leonardo at agad na umalis. Isang komedya ang nabuo rito. Haha, Ginoo, napakagaling mo talaga. Kahit ang 3 pwesto na Grandian Divine King ay walang magawa sa iyo. Malakas na tawa ang pagbati ni Jiang Taikang. Tumingin din si Chenao kay Mateo nang may pagkamangha at sinabing, si Ginoong ay talagang nagiging lalong hindi maintindihan. Pero umiling si Mateo at natatawang sinabi, malayo pa rin ang lakas ko ngayon sa matandang Luri na iyon. Sa palagay ko ay hindi man lang niya nailabas ang kalahati ng lakas niya. Mukhang ang 10 dakilang banal na hari ay nasa top 5, talagang hindi matansya ang lakas nila. Nanigas ang mukha ng lahat, hindi inaasahan na ganito ang magiging resulta. Tungkol sa lakas ni Leonardo, medyo nagulat din si Mateo. May pakiramdam siya na ang kasalukuyang lakas ni Leonardo ay malamang na lumampas na sa Formations Path 9 scripts. Kung tungkol sa kung ano iyon, hindi rin masabi ni Mateo. Ngunit tiyak na ang kasalukuyang lakas ni Leonardo ay malamang na hindi rin mas malala kumpara sa Spirit Brittle Divine King. Malamang na halos magkadikit na ang lakas ng nangungunang 3 ng 10 dakilang banal na hari. Sa mga nakalipas na taon, lahat ay bumubuti. Babalik na sana si Mateo sa angkan ng mga dragon, ngunit isang figure ang nanginginig na sumusunod sa kanila. Kumunat ang noo ni Mateo, at sinabi niya sa taong iyon, kung hindi ka aalis, maaari kayang balak mo pa rin akong hamanin. Nagmamadaling ikinumpas ng taong iyon ang kanyang kamay. Siyempre, isa lang ang kanyang kamay. Ang taong ito ay si Yuri mismo. Kay kamahalan, alam ng hamak na ito ang kanyang pagkakamali. Ako. Nagmamakaawa ako sa kamahalan na tanggapin ang hamak na ito. Ang hamak na ito ay handang sumunod sa tabi ng kamahalan at maging isang maliit na tagasunod. Nagmamadaling sabi ni Yuri. Sumulyap si Mateo sa kanya nang medyo nagulat at biglang ngumiti, bigyan mo ako ng dahilan para tanggapin ka. Huminga ng malalim si Yuri at sinabing, nitong ilang araw, ang mababang loob na ito ay palaging nagmamasid sa kamahalan, at nararamdaman niya na tiyak na isa kang makapangyarihang figure sa hinaharap. Sa pagsunod sa iyo, hindi lamang makakakuha ng maraming benepisyo ang mababang loob na ito, marahil ay maiiwan ko pa rin ang aking pangalan sa mga susunod na henerasyon. Sa hinaharap, maaaring hindi ko na maabot ang hangganan ng 10 dakilang banal na hari. Ang mga salita ni Yuri ay nagpatigil kay Mateo. Sa totoo lang, matagal nang nahulaan ni Mateo ang kanyang layunin.
Hindi niya lang akalain na sasabihin taga ito ng lalaking ito ng ganito kaprangka. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin si Yuri kay Mateo nang may pagtataka. Ito ang totoo niyang iniisip nang walang itinatago. Dahil alam niyang sa pagbibigay ng eksaheradong kwento, imposibleng paniwalaan ni Mateo. Maliban na lang, hindi niya alam kung matatanggap ba o hindi ni Mateo ang ganitong uri ng material na ideya. Sus Mariosep. Isang tabletang panggamot ang lumipad sa harap ni Yuri. Instinktibo niyang ginamit ang natitirang kamay niya para suluhin ito. Isang tingin lang, hindi sinasadyang napalitan ng intensyon ang kanyang tingin, at agad siyang natuwa ng husto sa kanyang puso. Transcendent Grade, Sublimating Regeneration Pill. Salamat po, kamahalan. Galit na yumuko si Yuri kay Mateo. Ang pagbibigay ni Mateo ng tableta ay nagpapakita na tinanggap na niya ito. Bukod pa rito, gamit ang Transcendent Grade Sublimating Regeneration Pill na ito, ang kanyang naputol na braso ay maaaring tuluyang makabawi sa dating anyo nito. Malamig na sabi ni Mateo, kung ikukumpara sa mga mapagkunwari, matatanggap ko pa rin ang isang tunay na kasuklam-suklam na karakter. Pero, sa ilalim ng aking pamumuno, kung mayroon kang anumang tusong pag-iisip, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Wala kang pangalawang pagkakataon. 1185. Harmony ng Violet Extreme Divine King ang Heaven Surmounting Divine King at bumalik na may malaking pagkatalo. Ang Heaven Surmounting Divine King at ang Grandian Divine King ay nagtugma ang kapangyarihan, at pareho silang ligtas. Ikaw. Nagsasalita ka ng kalokohan, di ba? Hey! Noong araw na iyon, mayroong 100 eksperto sa Void Mystic na naruroon. Paanong naging kalokohan iyon? Nabalitaan ko na muntik nang mapatay ng Heaven Surmounting Divine King ang Violet Extreme Divine King gamit ang isang espada. Kung hindi dahil sa pagdating ng Grandian Divine King sa tamang panahon, malamang na kailangan pang magpalit ng miyembro ang 10 dakilang Divine King. Pero paano naging ganito kalakas ang lakas ng isang 8th level daw profound martial artist? Bagamat mahirap paniwalaan, ganoon ang mga katotohanan. Ang mapangalanan bilang Heaven Surmounting, ang lakas ni Mateo ay tiyak na hindi mahahatulan gamit ang sentido komon. Nakalimutan mo ba, ang pagsikat ng 10 dakilang banal na hari noon ay sinamahan ng hindi mabilang na mga kalansay. Sa pagkakataong ito, malinaw na mas maligamgam ito. Kung ang daang Void Mystic Powerhouse na iyon ay talagang malambot sa ulo, ang Divine Realm na ito ay malamang na magkakaroon ng 100 mas kaunting Void Mystic Powerhouse. Ang pagraranggol ng 10 dakilang banal na hari na bagong labas sa press ay nakaakit ng atensyon sa buong mundo. Dahil sa dami ng taong naroon noong labanan ng Dragon Clan, natural lang na hindi na mapigilan ang balitang ito at mabilis na kumalat. Kasunod ng pagkabigla, napagtanto ng mga tao ang isang anomalya, ang lakas ng Heaven Surmounting Divine King ay tunay na walang kapantay na nakakatakot. Bagamat maraming tao ang hindi naniniwala sa mga bali-balitang papatayin ang Violet Extreme Divine King gamit ang isang espada, kung mayroon man o wala si Mateo ng mga kwalifikasyon para makapasok sa hanay ng 10 dakilang Divine King, wala pang nagdududa rito. Kung tungkol sa kung tama ba o hindi ang rango, depende talaga iyon sa personal na opinyon ng isang tao. Maliban na lang kung mayroong labanan sa rango na ginanap sa pagitan ng 10 dakilang banal na hari, kung hindi, walang makakaalam ng katumpakan ng ranggong ito. At nang magsimula ang mainit na talakayan sa labanan ng angkan ng dragon, palihim na ring umalis si Mateo, patungo sa katimugang bahagi ng rehiyon ng Nanshao ng Divine Realm. Ang Munhawal sect ay isa sa mga nasa rank 6 Holy Land sa Nanshao region. Pumasok si Mateo sa isang tindahan ng gamot sa Maple Moon Imperial City. Sinalubong siya ng tindero ng may ngiti. Ginoo, maaari ko po bang itanong kung anong mga gamot na may kinalaman sa espiritu ang kailangan? Bagamat maliit ang aming tindahan, marami pong iba't ibang uri ng gamot na may kinalaman sa espiritu ang mabibili. Gusto ko ng 1 piraso ng blankong papel, 2 mace ng Wandering Flower, 3 tail ng Dark Winter Plum, 4 na libra ng Willow Moon Pearl. May dala ba nito sa tindahan ninyo? Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Ito ang sikretong code na sinabi sa kanya ng Spirit Bristle Divine King, at ang maliit na tindahan ng gamot na ito ang tamang lugar para makipag-ugnayan.
Nang marinig ng tinderang iyon ang sikretong kodigo ni Mateo, hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit agad siyang nagpakita ng pagdududa at paghamak. Hindi lang ito ang meron sa maliit naming tindahan, mayroon din itong 5 libra ng Zaytongren, 6 na teo ng White Heart Lotus, 7 meses ng Suwanzan, 8 tangkay na lang ng soul extinguishing needles ang kulang. Ginoo, pasok po kayo. Xiaotung, kalahating araw po ang sarado ngayon. Isara ninyo ang tindahan. Kahit nahalata sa mukha niya ang paghamak, tumugon pa rin siya gamit ang secret code at inimbitahan si Mateo sa inner hall. Ang dahilan kung bakit nagpakita ng paghamak ang tindero ay dahil nakita niyang si Mateo ay mayroon lamang cultivation sa Heaven Enlightenment Realm. Kaya siya ay labis na naguguluhan kung bakit ba talaga pinapunta rito ang batang ito. Napakalinaw na hindi sinabi ni Yunteng sa tindero kung sino ang pinapunta niya sa pagkakataong ito. Kaya naman, nang makita niya si Mateo, hindi niya maiwasang kamuhian ito. Pagdating sa panloob na bulwagan, ikinuyom ng tindero ang kanyang mga kamao at sinabing, ang matandang ito ay si Yuntang Go. Paano ko tatawagan ang nakababatang kapatid na ito? Mateo, mahinang sabi ni Mateo. Natigilan ang tindero. Bakit eksaktong kapareho ang pangalang ito ng bagong akyat na Heaven Surmounting Divine King? Pero hindi niya inakalang ang Mateo na ito ay ang isa pang Mateo. Paano naging baguhan sa Heaven Enlightenment Realm ang 10 dakilang banal na hari? Kapatid na Crosswell, hindi naman sa minamaliit ka ng guna ito, ang cultivation mo lang. Ano ang magagawa mo sa pagpunta sa Moonhowl Sect? Nakakunot ang noo na sabi ni Yuntang. Ngumiti si Mateo nang walang pakialam ngunit nakahanap ng isang token. Nang makita ni Yuntang ang token, hindi maiwasang magbago ng malaki ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mystic Rank Token. Ang nasasakupang Yuntang ay nagbibigay pugay sa Mystic Lord, kamahalan. Nagmamadaling yumuko si Yuntang. Ibinigay sa kanya ni Yunteng ang token na ito, ngunit hindi sinabi sa kanya kung ano ang gamit nito. Sinabi lang niya na maaari niya itong ipakita pagdating niya sa lugar. Kung titingnan ngayon, ang token na ito ay kapaki-pakinabang pa rin para makagawa ng pick. Yumuko ang mga Void Mystic Powerhouse bilang pagsuko. Naku, hindi pa nga alam ni Mateo kung ano ang pangalan ng organisasyon hanggang ngayon. Ang misteryosong pagpapakita ni Yunteng ay nagparamdam kay Mateo ng kaunting pagkalito. Bumangon ka. Isang peak void mystic powerhouse na nagtatago sa Maple Moon Imperial City na ito ay kayang magtiyaga hanggang ngayon at hindi mamatay. Masasabi lang na napakaswerte mo, malamig na sabi ni Mateo. Natigilan si Yuntang at medyo nag-aalinlangang sinabi, iniisip ko kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng mistikong Panginoon, kamahalan. Ngumiti si Mateo at sinabing, bagamat pinigilan mo ang iyong kaharian, ang mga taong makapangyarihan ay kayang makita ang iyong mga pasikot-sikot sa isang sulyap. Isa pa, ang maliit mong tindahan ay masyadong hindi mahahalata, kaya naman hindi ito mapapansin ng mga tao. Kapag kumilos ka lang, medyo nakakaabala ito. Hindi napigilan ni Yuntang na mabilaw ka nang marinig iyon. Alam niyang tama ang sinabi ni Mateo. Dahil masyadong mataas ang kanyang cultivation realm, maraming bagay ang maaari lamang imbestigahan ng palihim, ngunit hindi masisiyasat ng hayagan. Medyo nakakainit talaga ang umarte. Makikita ng mga tunay na makapangyarihang nilalang ng lahing demonyo ang kanyang tunay na sitwasyon sa isang sulyap lamang. Ang pagsupil sa cultivation realm, ang ganitong uri ng bagay, ay maaari lamang makadaya sa mga baguhan. Ito ay isang essence sealing pill, kainin mo. Hanggat hindi mo sinasadyang gamitin ang enerhiya ng essence na higit pa sa realm, hindi ka malalantad. Kahit na dumating ang peak void mystic powerhouses ng lahi ng demonyo, hindi rin nila makikita ang iyong aktwal na sitwasyon. Casual na inihagis ni Mateo ang isang medicinal pill at sinabi. Hindi sinasadyang tinanggap ni Yuntang ang medicinal pill, ngunit ang kanyang tingin ay tumingin kay Mateo na may labis na gulat. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit ang isang ito sa harap niya ay isa lamang maliit na Heaven Enlightenment Realm. Kasama ang Mystic Rank Token at panghuhula, nakatanggap si Yuntang ng sagot na labis niyang ikinagulat. Maaari bang ang Mystic Lord, kamahalan? Ang bagong akyat na Heaven Surmounting Divine King? Tanong ni Yuntang nang may pag-aalinlangan. Ang isang taong may kakayahang pinuhin ang essence sealing pill, ang ganitong uri ng high-grade tier sham na medicinal pill, ay pinangalan ng Mateo, at mayroon pang ang Mystic Rank Token, bukod sa Heaven Surmounting Divine King, sino pa kaya ang mayroon?
Hindi rin ito itinanggi ni Mateo, at tumango, tama. Nagmamadaling sinabi ni Yuntang, walang galang ang nasasakupan, huwag kayong magdamdam ng hari ng langit na nakahihigit sa Diyos. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Pag-usapan natin ang impormasyong natuklasan mo. Tumango si Yuntang at sinimulang isalaysay ang impormasyong natagpuan niya sa kuta na ito. Ang kahariang Maple Moon na ito ay nasasakupan ng Moonhowl sect. Ang buong maharlikang pamilya ay matagal ng kontrolado ng lahing demonyo. Tungkol naman sa Moonhowl sect, nagkataon lamang na naharang at nahuli ni Yuntang ang isang tauhan ng Panektik. Natuklasan niya na ang kabilang panig ay kabilang sa lahing demonyo, kaya naghinala siya tungkol sa Moonhowl sect. Kung mayroon mang tunay at tiyak na ebidensya, hindi iyon naunawaan ni Yuntang. Nang marinig ito ni Mateo, umiling din siya ng walang humpay. Ang matagal na paglalasing ay parang wala lang ginagawa. Ngumiti si Mateo nang walang magawa at sinabi. Namula ang matandang mukha ni Yuntang, ngunit ipinagtanggol niya ang sarili, natatakot ang nasasakupan na alertuhan ang kalaban, kaya hindi naging madali ang paglapit ng maraming beses. Tumango si Mateo at sinabing, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Yunteng. Sa ganitong uri ng investigasyon ng impormasyon, nagpadala pa nga siya ng isang peak void mystic. Isa pa, dumating pa nga siya sa ganoong kalaking paraan. Itinikom ni Yuntang ang kanyang bibig at walang sinabi. Hindi niya kayang sinjitin ang mga salitang iyon. Muling nagtanong si Mateo, kung gayon, sabihin mo nga sa akin, mayroon bang anumang abnormal na aktibidad ang Moonhowl sect nitong mga nakaraang araw? Napaisip si Yuntang at sinabing, talagang mayroon. Noong una, ang Moonhowl sect ay kumukuha ng isang pangkat ng mga disipulo sa Heaven Enlightenment Realm at sa mga sumusunod kada 2 taon. Ngunit nitong mga nakaraang 1 hanggang 2 taon, pinaikli na nila ang siklong ito sa 3 buwan. 1186. Si Gabriel Meng ito. Iniisip ko kung paano ko tatawagin ang nakababatang kapatid na ito. Mark. Si Brother Crosswell ay nasa 8th level Heaven Enlightenment na sa murang edad. Ang iyong talento ay tunay na walang kapantay. Sa pagpasok sa Moonhowl sect sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha mo ang matinding pag-aayos ng sekta. Nakakuha lang ako ng ilang maswerteng pagkakataon ilang taon na ang nakalilipas, na hindi na dapat banggitin. Sa halip, ang pundasyon ni Brother Meng ay medyo matibay. Malamang na mas malakas ang iyong lakas kaysa sa iyong cultivation realm, hindi ba? Hindi napigilan ni Gabriel na tumingin kay Mateo sa gulat, palihim na nag-alala na nakakagulat ang paningin ni Mateo. Ang kanyang talento ay namumukod-tangi, at naunawaan na niya ang isang tunay na layunin na may katangiang lupa. Hindi inaasahan, ang binatang ito na ang cultivation realm ay mas mababa pa sa kanya ay talagang natanto sa isang sulyap lamang. Ang mark na ito ay natural na si Mateo na palihim na pumasok sa Maple Moon Imperial City. Nang marinig ni Yuntang doon ang tungkol sa mga abnormal na aktibidad ng Moonhowl sect, nagpasya si Mateo na pumasok ng malalim sa lungga ng Tigre upang magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Kung tutuusin, ang pagpuksa sa Moonhowl sect ay hindi naman itinuring na malaking bagay para sa kanya. Pero dahil gusto nilang maunawaan ang impormasyon ng lahing halimaw, ito ang pangunahing prioridad. Sa ngayon, kakaunti pa rin ang alam ni Mateo tungkol sa mga bagay-bagay ng lahing demonyo. Sa oras na ito, ang daan-daang taong ito ay kasalukuyang papunta sa Moonhowl sect. Nakita ni Gabriel na may mabait na hitsura si Mateo, kaya lumapit siya upang lumapit. Pero hindi niya inaasahan na agad itong nakita ni Mateo sa isang sulyap. Nang marinig ito ni Gabriel, hindi niya napigil ang sabihin ng may nahihiyang ngiti, Kuya, ako rin ay pinalad na nagkataon, haha. Nakakalungkot lang malamang ay umabot na rin sa dulo ang aking cultivation. Dahil sa Moonhowl sect na gustong magsimula ng digmaan laban sa Crimson Feather sect, kaya naman niluluwagan nila ang mga paghihigpit sa pagre-recruit ng mga disipulo. Saka ko lang magagawang makapasok sa sekta sa edad ko. Tungkol sa pagpasok sa Moonhowl sect, mukhang excited din si Gabriel. Sa pananaw lang ni Mateo, sa pag-alis na ito, malamang na napakahirap ng bumalik. Ang pagpaparami ng mga disipulo ng Moonhowl sect ay tiyak na may iba pang motibo. Pero hindi rin masyadong makapagsalita si Mateo sa ngayon. Kung may isa pang taong makakaalam nito, bababa ng malaki ang antas ng tagumpay ng kanyang misyon.
Matapos imbestigahan ng malinaw ang katalinuhan ng lahi ng mga demonyo, natural niyang lilipulin ang Moonhowl sect, at ang mga taong ito ay magiging ligtas. Habang nag-uusap sila ni Gabriel, mabilis silang nakapasok sa Moonhowl sect. Ang mga disipulo ng Moonhowl sect ay walang humpay na damaloy, na nagpapakita ng isang tanawin ng kasaganaan. Kung titingnan mula sa labas, wala ni Katie na bahid ng pagkakamali. Pero sa pananaw ni Mateo, ibang-iba ang dating ng tanawin. Ang kanyang esensya, enerhiya, at espiritu, ang tatlong landas ay unti-unting nalalapit na sa isang malaking tagumpay. Ang kapangyarihan ng Sun Moon Heavenly Pupil ay unti-unti ring nailalabas. Ang enerhiya ng demonyong nakatago sa loob ng mga katawan ay hindi kailanman maitago mula sa mga mata ni Mateo. Ang mga disipulong ito ng Moonhowl sect ay pawang malalim na nakaugat sa enerhiya ng demonyo at hindi na sila mga normal na tao. Ang buong Moonhowl sect tanging ang kanilang grupo ng mga bagong dating ay mga tao. Maingat na nagmasid si Mateo sa daan, palihim na isinasaulo ang bawat diwa ng sekta sa kanyang puso. Pero hindi ko alam kung bakit, simula nang pumasok sa Moonhowl sect, patuloy na nakakaramdam ng pangamba at kaba si Mateo. Ang diakono ng Faceless Realm na responsable sa pangangalap ng mga bagong disipulo ay nag-udyok sa lahat na lumingon, at sinulyapan ang lahat. Malamig niyang sinabi, ito na ang magiging tuluyan ninyo mula ngayon. Simula ngayon, kayo na ang mga disipulo ng Moonhowl sect. Dahil ngayon ay isang espesyal na panahon, ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga pamamaraan ng martial ng Moonhowl sect ay bubuksan sa lahat ng mga disipulo ng walang bayad. Simula bukas, lahat kayo ay dapat maglinang ng mabuti at maglingkod sa sekta, naiintindihan mo ba? Libreng nabuksan ang mga pamamaraan ng cultivation at martial technique. Haha, napakaganda talaga ng sect para sa amin. Nabalitaan ko na ang Moonhowl Heavenly Chant Incantation ng Moonhowl sect ay isang tier siyam na paraan ng paglilinang. Kung kaya kong linangin ang paraan ng paglilinang na ito, aakyat ako sa langit sa isang hakbang lang. Mukhang matalino nga ang pagpasok sa Moonhowl sect. Ang isang pangungusap ng diakono ay pumukaw sa emosyon ng lahat. Nang makita ang balisa na ekspresyon ng mga taong ito, umangat ang sulok ng bibig ng diakono. Mga hanggal na ito, malapit na ang kamatayan, at wala pa rin silang kaalam-alam. Iniisip ba talaga nila na may libreng pananghalian sa mundo? Malamig na ngumisi ang diakono sa kanyang puso. Lumingon siya sa paligid ng karamihan, ngunit ang kanyang tingin ay tumigil sa mukha ni Mateo. Ang iba ay may nasa sabik na mga tingin, tanging si Mateo lamang ang may galit na ekspresyon. Ang kanyang kilos ay talagang kapansin-pansin sa isang grupo ng mga tao. Sa totoo lang, gusto talaga ni Mateo na umarte ng mas makatotohanan. Pero kung sasayawin niya ito ng masaya kasama ang mga lalaking ito, hindi niya talaga kaya. Sa kasalukuyan, marami siyang mga pamamaraan ng paglilinang ng Divine Daw na wala siyang oras para linangin. Paano niya magagawang mag-isip ng isang maliit at tier siyam na pamamaraan ng paglilinang? Sa madaling salita, ang pag-arte ay nangangailangan din ng talento. Ano? Mukhang labis mong hinahamak ang mga pamamaraan ng cultivation ng sekta. Tumingin ang diakono kay Mateo at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Hindi inaasahan ni Mateo na bigla na lang siyang hinanap ng gulo ng lalaking ito. Kahit hindi niya alam kung paano umarte, kailangan pa rin niyang umarte. Agad siyang yumuko ng bahagya at nagtanong, ano ang sinasabi ni Lord Deacon dito? Ang disciple ay hindi lang magaling sa pagpapahayag ng aking pananabik. Sa totoo lang, naramdaman talaga ni Mateo na sinabi niya iyon ng buong puso. Pero nakakasakit ng damdamin ang ekspresyon niya sa mga mata ng diakono. Hey, sa tingin ko minamaliit mo lang yan. Dahil ganoon nga, maipapakita ng upuang ito sa lahat. Ikaw naman. Maranasan mo ng mabuti ang kapangyarihan ng Moonhowl Heavenly Chant Incantation. Makakaasa ka, mapipigilan ng upuang ito ang puwersa ng palad patungo sa Heaven Enlightenment Realm, sabi ng diakono na may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Nang marinig ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ni Gabriel, at dali-dali siyang yumuko at sinabing, Lord Deacon, wala talagang balak si Brother Crosswell na saktan ka. Simula pa lang ay wala na siyang pakialam. Madalas ko na siyang nakausap habang naglalakbay. Madalas ay ganito ang ekspresyon niya.
Mabuti ang intensyon ni Gabriel, ngunit ang pagsabi niya ng totoo sa pagkakataong ito ay lalong nagpagalit sa diakono. Siya ay naaakit sa demonyo at puno ng marumi at masamang ugali. Isa o dalawang beses siyang biglang lumabas, naramdaman niyang kailangan niyang ipakita ang kanyang awtoridad. Kayong dalawa, unang araw pa lang ng pagsali ninyo sa sekta, baka gusto niyong magrebelde. Ang mga salitang sinabi ng upuan na ito, baka gusto niyong bawiin sila ng upuan na ito. Oh! Gusto niyo bang mapatalsik sa unang araw? Sabi ng diakono habang malamig ang mukha. Nakita ni Gabriel ang mahinang katawan ni Mateo, pinagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, kung talagang gusto ng kamahalan na ipakita ang paraan ng paglilinang, handa si Gabriel na tanggapin ang palmang ito para sa kanya. Hindi maiwasan ni Mateo na makaramdam ng bahagyang pagkagulat. Hindi pa sila nagkita ni Mateo noon at nagpalitan pa ng ilang salita habang nasa daan. Hindi inaasahan ni Mateo na ganoon pala ka-protective sa kanya si Gabriel. Gayunpaman, hindi niya isinaalang-alang ang deacon na ito. Panginoong Diakono, handang ipakita sa iyo ng disipulong ito ang Munhawal Heavenly Chant Incantation. Basta! Napakalakas ng iyong lakas. Kailangan mong maging mas mahinahon kapag umaatake. Sabi ni Mateo. Nang makita ng diakono ang sitwasyon, bahagyang kumunat ang mga sulok ng kanyang bibig, at sinabi niya, makakaasa ka, medyo ipinapakita lang nito ang paraan ng paglilinang. Hindi niya papatayin si Mateo, dahil ang mga taong ito ay hiniling ng nasa itaas. Pero, plano niyang pahigain si Mateo sa kama ng isang buwan. Hindi napigilan ni Gabriel ang pagkataranta nang makita niya ito. Ngunit binigyan siya ni Mateo ng nakakaaliw na tingin. Karamihan sa mga martial artist ay malamig at walang pakialam. Ang mga tulad ni Gabriel ay minurya. Nang makita ng iba na gustong ipakita ng diakono ang kapangyarihan ng isang tier sham na pamamaraan ng paglilinang, bawat isa sa kanila ay parang tinurukan ng mga stimulant. Pinaikot ng diakono ang paraan ng paglilinang at pinalo ang isang palad. Power! Pilit na idiniin ni Mateo ang sarili para sa muka ng dugo, at agad na lumipad palabas ang katawan niya. Ngunit ang diakono mismo ay pinalayas din. Bukod pa riyan, mas malayo pa ang nalipad niya kaysa kay Mateo. Lahat sila ay nagulat, ano? Ang nangyari? Nagpumigla si Mateo na tumayo, pinunasan ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at bumantong hininga ng taos puso, ang galing ng palm art ni Lord Deacon ay kahanga-hanga. Ang cultivation method ng ating Munhawal sect ay tunay na kahanga-hanga. 1187. Mark, ayos ka lang ba? Hindi napigilan ni Gabriel na magnong nang may pag-aalala nang makita ang maputlang mukha ni Mateo. Kung tungkol naman kay Lord Deacon, isa itong faceless realm powerhouse. Siya. Ayos lang siguro, di ba? Walang ekspresyon ang iba. Hindi nila alam kung dapat ba silang magulat sa kapangyarihan ng Munhawal Heavenly Chant Incantation, o mabigla sa paglipad ni Lord Deacon. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib at sinabing, syempre hindi. Isang palad lang ni Lord Deacon, paano ako magiging maayos? Siguradong nagbibiro lang siya. Ang kanyang pisikal na katawan na nasa huling yugto ng tier sham, kahit na hindi gumagamit ng anumang enerhiya ng asensya, hindi rin ito ang kayang basagin ng isang maliit na faceless realm. Bukod pa rito, hindi magpapakita ng kaluwagan si Mateo sa isang halimaw. Kanina lang, ginamit ni Mateo ang late-stage Spirit Rank Dragon Wave sa Backlash Force. Isang palo ng nakatagong puwersa ang tahimik nang pumasok sa mga laman loob ng Deacon. Sa loob ng 7 araw, ang pag-agos ng puwersang ito ng panginginig ay aaksyon, na magpapasabog sa diakono at hahadya sa isang tumpok ng giniling na karne. Biglang tumayo ang diakono, ang tingin niya kay Mateo ay nag-aalab sa galit. Bro, nagpakita ng awa ang upuang ito, nang ahas ka pa talagang tambangan ako. Galit na sabi ng diakono. Gusto niyang gamitin si Mateo para itatag ang kanyang awtoridad. Sino ang mag-aakala na natisod siya, halos tuluyang nawala ng malay ang kanyang mukha. Kahit na ang mga taong ito ay mga patay na sa kalaunan, pero saan kaya itatago ang mukha niya? Nagmamadaling sinabi ni Mateo, Panginoong Diakono, saan nanggaling yan? Nasaktan mo ang disipulong ito. Natigilan ang diakono, ngayon lang niya nakita ang mga mantsa ng dugo sa dibdib ni Mateo.
Malinaw na nasugatan na siya. Sa ganitong paraan, hindi na niya talaga kayang patuloy na pahirapan ang mga bagay-bagay. Galit na galit niya itong tinitigan at galit na sinabi, maging masunurin kayong lahat sa upuang ito. Nagbabala ang upuang ito sa inyo, ang ilang mahahalagang lugar sa sekta ay puno ng mga restriction. Kung maglalakas loob kayong tumakbo, kapag nabangga ninyo ang mga restriction, wala nang matitira kahit isang labi. Pagkatapos magsalita, iwinaksi ng Diakono ang kanyang manggas at naglakad palayo. Nagpalitan ng tingin ang lahat ay nalilito, at tanging isang mapait na ekspresyon lamang ang kanilang nagawa. Bumalik ang bawat isa sa kani-kanilang tirahan. Nag-aalala si Gabriel para kay Mateo at dumaan dito upang bisitahin ito. Mark, ang bilis gumaling ng mga sugat mo. Nang makita ni Gabriel si Mateo, nagulat siya. Ang kasalukuyang si Mateo ay may mapula-pulang kutis na kumikinang. Paanong may bahid ng pinsala? Ngumiti si Mateo at sinabing, may dala akong gamot. Hindi problema ang kaunting pinsala. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Gabriel, at seryosong sinabi, Mark, medyo may karanasan pa rin si Kuya. Kung ang palad ng Diakono ay tumama sa akin, kahit hindi ito umabot sa puntong angkinan ko ang buhay ko, malamang na kailangan kong humiga sa kama ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Malamang hindi simple ang iyong pinagmulan, hindi ba? Hindi na bata si Gabriel, at matagal na siyang nahihirapan sa ilalim. Mayroon pa rin siyang kaunting pagpapasya. Ito mismo ang dahilan kung bakit siya ang nagkusa na makipag-usap kay Mateo. Sa pamamagitan ng pagbuo ng magandang relasyon sa mga disipulong may potensyal ng maaga, ang daan sa sekta ay magiging mas maayos din sa hinaharap. Pero kung titingnan ngayon, malamang na hindi lang basta-basta may talento si Mark na ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, Kuya Meng, noong una, hindi ko naman planong sabihin sa iyo. Pero napakabuti mo. Walang masama kung bibigyan ka ng babala ni Croswell. Ang Munhawal sect na ito ay lungga ng tigre at lungga ng dragon para sa iyo. Sa mga araw na ito, kailangang kumilos ng maingat si Kuya Meng, naiintindihan mo ba? Nagulat si Gabriel sa loob-loob niya ngunit hindi niya lubos maintindihan kung bakit iyon ang sinabi ni Mateo. Ngunit maingat ang kanyang mga iniisip at mabilis niyang naunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Mateo. Nakakunot ang noo niyang tanong, para sa akin, lungga ito ng tigre at lungga ng dragon, kung gayon. Hindi ba para sa iyo? Ngumiti si Mateo at sinabing, mabuti naman at naiintindihan ni Brother Meng. Pero sa bagay na ito, sana matulungan ako ni Brother Meng na itago ang sikreto. Kung hindi, hindi matutuloy ang palabas na ito. Makakaasa kayo, sa loob ng 7 araw, natural na mabubunyag ang lahat. 7 araw ang lumipas at napagkasunduan ni na Mateo at Yunteng ang petsa ng aksyon. Dahil gusto niyang imbestigahan ang mga sekreto ng Munhawal sect na ito, kaya pumunta siya rito ng mas maaga sa schedule. Ngunit isang napakalaking bagyo ang bumalot sa puso ni Gabriel nang marinig niya ang mga salita ni Mateo. Malawak ang kanyang karanasan sa mundo ng mga manluloko. Napansin niyang ipinahaya lamang ni Mateo ang mga kaisipang ito sa kanya dahil sa kanyang mga nakaraang kilos. Huminga ng malalim si Gabriel at sinabing, makakaasa ka, mayroon pa ring ganitong moral na katayuan si Meng na ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mateo at tumango, ituring mo na lang na parang wala kang alam. Mag-ingat ka na huwag kumilos ng padalos-dalos ng walang maingat na pagsasaalang-alang. Kung hindi, kahit ako ay hindi makakapagligtas sa iyo. Nanlamig ang puso ni Gabriel, at same time siyang tumango. Gabi-gabi, kasalukuyang iniintindi ni Mateo ang Black Tortoise Treasure Body Divine Art nang biglang may kakaibang bango na pumasok sa kanyang ilong. Ang amoy na ito ng halimuyak ay lubhang malademonyo at talagang nagpaparamdam ng pagkahilo sa mga tao. Kumunat ang noo ni Mateo, at bigla siyang naging alerto. Napakalakas na enerhiya ng demonyo. Maaari kayang may nagsasanay ng sining ng demonyo. Naisip ni Mateo sa sarili. Hindi naglakas loob si Mateo na alertuhan ang kalaban, kaya't inalis niya ang kanyang paningin. Di nagtagal, natuklasan ni Mateo na may ilang mga bahay sa malapit na may mga aktibidad. Pagkatapos noon, ilang figure ang dahan-daang naglakad papalapit sa kanyang bintana, humahalo sa kailaliman ng takip silim. Sandaling nagpumigla si Mateo sa kanyang puso, ngunit sa huli ay sumuko pa rin. Alam niya na ang iilang taong ito ay malamang na may maliit na pagkakataong makabalik. Hindi naman sa malamig ang kanyang dugo, pero ang pagliligtas niya sa mga taong ito ay tiyak na mag-aalerto sa kalaban.
Kung ikukumpara sa paghahanap ng base camp ng lahing demonyo, ang iilang taong ito ay tila walang halaga. Hindi siya magaling. Ang mga bagay na nawala ang pangunahing layunin dahil sa maliliit na kita, ay hindi niya gagawin. Bukod dito, ang mga taong ito ay talagang walang simpatiya. Noong araw na iyon, gusto siyang gawing target ng pag-atake ng diakonong iyon. Iwinagayway pa nga ng mga taong ito ang kanilang mga bandila at naghiyawan sa gilid ng may pananabik. Ang ganitong klase ng tao, kahit iligtas mo pa, baka hindi rin sila magpasalamat sa iyo. Mukhang ang mabangong halimuyak na ito ay may kinalaman sa madalas na pangangalap ng mga disipulo ng Moonhowl sect. Ngayong gabi, 4 na tao ang naakit palayo. Ang grupong ito ay nakahanap ng humigit kumulang 100 katao. Tamang-tama lang ang 3 buwan. Malamang, kung sino man ang banal na soberano ay kailangang linangin ang kanyang kasanayan sa tulong ng mga buhay na tao, tama ba? Nahulaan ito ni Mateo. Tunay nga, gaya ng inaasahan ni Mateo, pagkatapos umalis ng mga taong ito, hindi na sila bumalik. Kinabukasan, palihim na pumunta si Gabriel sa kwarto ni Mateo. Pagkapasok niya, inilabas niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid ng kaunti bago isinara ng mahina ang pinto. "Mark, napansin mo ba na parang may mali kagabi?" Tanong ni Gabriel. Medyo nagulat na tumingin si Mateo kay Gabriel at sumagot ng tanong, "May problema ba?" Nagbago ang ekspresyon ni Gabriel, at hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, "Kagabi, wala akong ideya kung saan nanggagaling ang amoy ng bango. Nang mga oras na iyon, naging alerto ako. Gayunpaman, ang bango na iyon ay masyadong malakas. Sandali lang akong nakatiis at nawala ng malay. Kaninang umaga pagkagising ko, sinilip ko ang gilid ng bundok. Totoo nga, ilang bahay ang tumahimik. Wala na ang mga taong sumama sa amin." Habang nagsasalita hanggang dito, si Gabriel ay may bahid ng takot sa kanyang puso. Sa totoo lang, kahapon, medyo nagdududa pa rin siya sa mga sinabi ni Mateo. Pero ngayon, nanginginig siya sa takot at ang tanging gusto na lang niya ay makatakas sa fire pit na ito sa lalong madaling panahon. Gaya ng sinabi ni Mateo, ang lugar na ito ay isa lamang lungga ng tigre at lungga ng dragon. Hindi nga nila malalaman kung paano sila namatay. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, mukhang hindi rin pangkaraniwan ang mga paraan ni Brother Meng. Hindi kayang tanggihan ng mga ordinaryong tao ang banggong iyan. Hindi mo lang ito naramdaman, kundi nagawa mo ring tanggihan ng ilang sandali. 1188. Ang ekspresyon ni Gabriel ay napakapangit. Talagang natakot siya. Ang sabi ko, nakababatang Kuya Mark, huwag mong gawing kalokohan ang kuya mo. Alam ko ang kakayahan ko, at talagang tinatanggihan mo ang responsibilidad mo. Nakababatang kuya, hindi mo ako maaaring iwanang mag-isa. Akala ni Gabriel noong una ay makikinabang siya sa ilan sa kaluwalhatian ng sekta sa pagpasok sa Moonhowl sect. Hindi niya inaasahan na magdadala pala ito ng kordero sa bibig ng tigre. Paano siyang hindi mababalise? Maliban na lang, alam niyang sa lakas niya, wala talagang paraan para makatakas siya. Si Mateo ang kanyang tagapagligtas ngayon. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, tigilan mo ang pag-iingat, Brother Meng. Mayroon akong mind clarity pill dito. Gilingin mo ito hanggang maging pulbos. Pagkatapos mong uminom ng 20%, natural mong matatanggihan ang bango na iyon. Sa mga araw na ito, sikapin mong huwag lumabas. May mga gagawin pa ako. Pagkatapos ng bagay na ito, natural na ihahatid kita palayo. Tinanggap ni Gabriel ang medicinal pill at tiningnan. Isa pala itong transcendent grade tier siyam na medicinal pill. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tingin kay Mateo ay puno ng komplikasyon. Para basta-basta makainom ng ganitong klase ng medicinal pill, tiyak na hindi ordinaryong tao itong si Mark. Masyadong malakas ang epekto ng isang transcendent grade tier siyam na medicinal pill sa medisina. Dahil sa lakas ni Gabriel, hindi niya ito kayang tiisin. Kaya naman, kaunti lang ang kaya nitong durugan at kainin. Pero sapat na ang kaunting ito. Nagngingit-ngit si Gabriel at sinabing, maraming salamat, Kuya Mark. Kung makakatakas ako sa lungga ng demonyong ito, tiyak na gagana itong si Meng na parang kabayo para gumanti sa kapatid. Pagkatapos paalisin si Gabriel, nagayos ng kaunti si Mateo at dumiretso palabas. Pipili sana si Mateo ng mga paraan ng paglilinang.
Doon, nakakita siya ng ilang martial artist na nagsama-sama. Nang makita ng mga taong ito ang mga tearsham na pamamaraan ng paglilinang, bawat isa sa kanila ay walang kapantay na nasa sabik. Hindi nila akalain na may ilang kasama na pala sa paligid nila na nawala. Ang grupong ito ng mga disipulo ay karamihan ay mga naglalakbay na tagapagsaka. Hindi nila lubos na kilala ang isa't isa. Kumilos sila ng mag-isa. Kahit na may mga taong nawawala, iisipin lamang nila na nagsasanay sila ng palihim. Natural lang na hindi talaga pumili mga paraan ng paglilinang si Mateo. Sinasadya niyang ihatid ang sarili sa pintuan para hayaan ang diakonong iyon na makahanap ng gulo. Pagpasok pa lang niya sa skills hall, alam na ni Mateo na may pumupuntirya sa kanya. Bukod pa rito, ang lakas ng taong ito ay napakalakas. Halos sigurado si Mateo na ang taong ito ay malamang na ang tinatawag na banal na soberanong kapangyarihan. Sa isang lihim na lugar, ang diakono ay masunaring nakatayo sa likuran ng banal na soberano. Ang binatang ito ay isa lamang ordinaryong ikawalong antas ng kaliwanagan sa langit at hindi niya itinago ang kanyang lakas. Bukod pa rito, hindi ba't napili rin niya ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga teknik sa pakikipaglaban ngayon? Mukhang dapat lang na magkaroon siya ng walang pakialam na personalidad at walang anumang espesyal na aspeto, malumanay na sabi ng banal na soberano. Opo, Panginoon. Ang aliping ito ang labis na nag-aalala. Mapagpakumbabang sabi ng diakono. Ang grupo ng mga disipulong ito ay talagang magaganda ang kalidad. Tuwang-tuwa ang Panginoon. Mamaya, magkakaroon ng malalaking gantimpala. Sabi ng banal na soberano. Tuwang-tuwa ang diakono at dali-daling nagsabi, "Salamat po, Panginoon." Ito lang ang dapat gawin ng aliping ito. Mayroon pang isang taon, at si Lord Ken ay itatag. Sa panahong iyon, ang mga kuta ng ating lahing demonyo sa Divine Realm ay dapat naganap na ma-activate. Ang ating lugar dito ang magiging mahalagang kuta para sa pagkonekta sa iba't ibang lupain. Kaya, hindi tayo dapat magkamali. Sa isang taon na ito, palakasin ang loob mo ng 120%, walang kahit isang pagkakamali ang pinapayagan. Lalo na ang Devil Sound Transmission Array, naiintindihan mo. Sabi ng banal na soberano. Nagmamadaling sinabi ng diakono, nakaalala ang aliping ito. Kahit alam ni Mateo na may nag-eespya sa kanya, hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila. Kung narinig niya ang banal na soberanong nagsasalita tungkol sa Panginoong iyon, malamang na hindi siya magiging ganoon katahimik. Sa kuta na ito, mayroong isang nilalang na mas malakas pa kaysa sa isang banal na soberano. Dahil sa pagluwag ng pagbabantay kay Mateo, naging mas maayos ang mga kilos ni Mateo sa mga sumunod na araw. Sa loob ng ilang araw na investigasyon, halos nakumpirma na ni Mateo na ang Luoyan Hall ng pangunahing tuktok ay malamang kung saan matatagpuan ang sentro ng transmission array. Taglay ni Mateo ang Sun Moon Heavenly Pupil at isa lamang siyang natural na scout. Hindi niya kailangang palihim na magbantay at magtago tulad ng iba. Casual lang siyang naglakad-lakad sa paligid ng pangunahing tuktok. Halata sa kanyang mga mata ang lahat. Tutal, isa siyang bagong disipulo. Napakamakatwiran ang pagiging pamilyar sa kapaligiran sa paligid ng pangunahing tuktok. Kung tungkol naman sa ilang mas lihim na lugar, sa mga pamamaraan ni Mateo, malinaw na hindi siya natuklasan ng mga demonyong iyon. Ang Luoyan Hall na iyon ay isang napakamapagkumbabang palasyo. Ngunit ang depensa ay napakahigpit. Hindi mukhang malakas ang mga bantay na iyon sa unang tingin. Pero nang gamitin ni Mateo ang Sun Moon Heavenly Pupil para magmasid mula sa malayo, malamang na ang mga bantay ng Luoyan Hall ay mga demonyong may ranggong Divine King. Mga tunay na halimaw at hindi mga aliping halimaw. Ang ganitong mahigpit na depensa ay tiyak na magbabantay sa ilang napakahalagang bagay. Kung gayon, ano ang pinakamahalaga sa Moonhowl sect na ito? Siyempre, ang hanay ng paghahatid ng impormasyon ang dahilan. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod na nawala ng ilan ang mga bagong disipulo. Palihim na pinagpawisan sa takot si Gabriel, palihim na napabuntong hininga dahil sa swerte. Matapos kainin ang mga gamot ni Mateo, ang amoy ng halimuyak na iyon ay hindi na talaga siya kayang maapektuhan pa. Kung hindi dahil kay Mateo, marahil ay isa siya sa mga taong nawala.
Noong ika-6 na gabi, sa wakas ay nakita ni Gabriel si Mateo na paparating. Nako! Nakababatang Kuya Mark, sa wakas ay dumating ka na. Nitong mga nakaraang araw, para na akong nakaupo sa tusok-tusok ng karayom. Kung hindi ka pa rin darating, malamang mababaliw na ako. Reklamo ni Gabriel. Hindi nakakatakot ang kamatayan. Ang proseso ng paghihintay sa kamatayan ang siyang nakakatakot. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Tara na, isasama kita para makita ang tunay na mukha ng Munhawal sect na ito." Naging seryoso ang ekspresyon ni Gabriel, at sinundan niya palayo si Mateo. Matagal na itong naobserbahan ni Mateo noon pa. Mayroong 10 nakikitang dulo at 3 nakatagong dulo sa paligid ng Luoyan Hall. Nang malutas niya ang lahat ng ito nang sabay-sabay ay saka lamang siya nakapasok sa Luoyan Hall ng walang ingay. Nakababatang kapatid na Mark, ano nga ba ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Gabriel na may banal na sentido. Pinakain siya ni Mateo ng breath-concealing pill. Hindi rin ito matutuklasan ng 2 taong nagtatago sa dilim. Bahagyang ngumiti si Mateo, biglang nawala ang kanyang anyo mula sa kinaroroonan niya. Sa madilim na gabi, 13 arko ng malamig na liwanag ang dumaan. Namatay lahat ang 13 gwardya sa ilalim ng espada ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel at umikot, hindi makapaniwalang tiningnan ang eksenang ito. Sa pagkakataong ito niya lang nalaman kung gaano kalakas ang kalakasan nitong si Brother Mark na palaging tinatawag siyang kapatid. Paano naging isang martial artist ng Heaven Enlightenment Realm ito? Malinaw na isa itong powerhouse ng Divine King Realm. Agad na napatay ang 13 Faceless Realm Guard sa isang hininga at hindi man lang nagbigay ng kahit anong senyales ng mga pangyayari. Ang lakas na ito, marahil mga Divine King Realm powerhouses lang ang makakagawa nito, di ba? Siyempre, ito ang nasa isip ni Gabriel. Pero sa totoo lang, ang 13 bantay na iyon ay mga eksperto sa ranggo ng Divine King mismo. Hindi niya lubos na masukat ang lakas ni Mateo. Kapatid. Crosswell. Kamahalan, ikaw. Isa ka talagang makapangyarihan sa banal na hari. Pagdating kay Mateo, nauutol pa rin si Gabriel habang nagsasalita. Para sa kanya, ang mga banal na hari ay parang malayong pag-iral. Isang buhay na hindi niya nakamit sa buong buhay niya. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Oo nga pala. Tara, pumasok ka na." Isinama ni Mateo si Gabriel at dumaan sa lahat ng uri ng restriction ng walang kahirap-hirap, at pumasok sa loob ng Luoyan Hall. Sa pagitan nito, natural na hindi maiiwasan ang pagpatay. Sa paraan ni Mateo, walang sino man ang nakareact at agad na namatay. Kahit ang banal na soberanyang si Mateo ay may kumpiyansang magpaputok ng isang beses, lalo na ang mga gwardyang ito. Pagpasok sa malaking bulwagan, si Mateo ay namangha sa nakita niya. 1189. Ang loob ng malaking bulwagang ito ay may sariling espasyo, puno ng napakaraming hanay ng mga hanay, na nagbibigay sa mga tao ng pagkahilo. Ito. Anong lugar ito? Paano nagkaroon ng ganito kakomplikadong transmission array? Gulat na sabi ni Gabriel. Ang Munhawal sect ang kuta sa ilalim ng lupa ng lahi ng mga demonyo, na namamahala sa pagkolekta ng impormasyon at pagpapadala ng impormasyon. Ang hanay ng mga transmission dito ay malamang na umabot na sa antas na 10,000. Mukhang maganda ang ating swerte. Ang lugar na ito ay dapat na maging isang mahalagang kuta para sa lahi ng mga demonyo. Nang makita ang napakalaki at masalimuot na transmission array na ito, nakaramdam din si Mateo ng labis na swerte. Gamit ang kanyang lakas, natural na magagawa ang paghahanap ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa loob ng mga transmission array na ito. Halimaw. Lahi ng halimaw. Natakot si Gabriel sa katagang iyon. Sumulyap si Mateo sa kanya at sinabing, matagal nang nakapasok ang lahi ng demonyo sa bawat sulok ng Divine Realm. Sa loob ng wala pang 3 taon, tiyak na sisubog ang kalamidad ng demonyo. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Gulat na gulat siya sa balitang dala ni Mateo hanggang sa maging malutong ito sa labas at malambot sa loob. Habang nagtataka pa rin siya, gumalaw na ang figure ni Mateo at nagsimulang kumuha ng impormasyon sa loob ng transmission array. Ang mga transmission array na ito ay magkakaugnay at nagsilang na ng napakaraming tao, ewan ng Diyos.
Kung iba pa iyon, hindi nila alam kung saan magsisimula. Pero para kay Mateo, hindi ito isang bagay na mahirap. Gaano man kakomplikado ang pormasayon ng array na ito, lahat ng ito ay kontrolado ng isang central grand array. Ang gusto lang gawin ni Mateo ay makuha ang sentrong ito. Hanggat hawak niya ang hub ng grand array, makukuha niya ang impormasyon sa loob ng buong grand array ayon sa gusto niya. Gayunpaman, kahit na si Mateo pa ito sa isang napakasalimuot na hanay, hindi ito makontrol agad. Sa wakas ay bumalik sa dati si Gabriel mula sa pagkabigla. Natuklasan niya na sinusubukan pala niyang kontrolin ang malaking hanay. Siya. Isa pa nga ba siyang Tier 9 Formations Emperor? Pakiramdam ni Gabriel ay medyo hindi sapat ang sarili niyang utak para gamitin. Kahit hindi niya alam ang mga pormasayon ng array, alam pa rin niya kung ano ang ginagawa ni Mateo. Sa kanyang pananaw, ang malaking hanay na ito ay kasing lawak ng mga bituin sa langit. Pero sa ilalim ng mga kamay ni Mateo, parang hindi naman ganoon kakomplikado. Arg! Kasunod ng isang nakakapagpalayang dagindong, ang lalaking nasa kama ay agad na naging isang tuyong bangkay, at natamba. Isang napakaganda at kaakit-akit na ginang ang dahan-daang umupo. Ang gilid ng kanyang bibig ay nagpapakita ng isang kaakit-akit na ngiti. Magnanakaw na pamatay tuwa, ginulo mo ang mood ni Lolo Tia. Kalimutan mo na yan, hayaan mo na si Daeong na ang bahala dyan. Hindi dapat sayangin ang napakasarap na lasa. Casual na nagpakawala ang magandang ginang ng isang bahid ng itim na enerhiya, na naglaho naman. Pagkatapos noon, iniunat niya ang isang manipis na daliri at sinenyasan ang isa pang lalaki. Ang pagnanasa ng lalaking iyon ay biglang napukaw at sumugod patungo sa magandang ginang na parang isang hayop. Hehe, basta, gusto ng hamak na to na ang gaspang mo. Dahan-daang lumipas ang oras. Pabilis din ng pabilis ang pag-unlad ni Mateo. Si Gabriel sa tabi ay namangha sa mga naabot ni Mateo sa landas ng pormasayon. Sino ba talaga si Brother Mark? Ang mga pamamaraang ito ay napakahirap paniwalaan. Sa sobrang dami ng mga sundalo, kahit ang mga Tier 9 na Formation Emperor ay malamang hindi rin kayang kontrolin ito ng ganoon kadali, di ba? Gulat na bulalas ni Gabriel. Kasalukuyang abala si Mateo sa pagkontrol sa array formation, na para bang malapit na niyang matapos ang isang matagumpay na usapan. Kumunat ang noo ni Mateo, bigla na lang nawala ang figure kung nasaan siya. Boom! Ang lugar na orihinal na kinatatayuan ni Gabriel ay mayroon ng malaking bunganga na sumabog sa oras na ito. Hinailan ni Mateo si Gabriel, at lumitaw sa kabilang sulok. Hindi pa maintindihan ni Gabriel ang nangyayari, ngunit nang makita niya ang malaking bunganga ng bulkan, alam niyang nakapaglibot na siya ng isang ikot at nakabalik mula sa mga pintuan ng impyerno. Sa tabi ng malaking hukay, nakatayo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang damit, na mukhang lubos na marangal. Kailan kaya siya nilapitan ng taong ito? Ako ang mali ang nakita. Lumalabas na may problema ka talaga. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maayos na damit na may bahid ng bahagyang galit. Ang taong ito ay ang mismong amo ng diakono, at siya rin ang Daeong mula sa bibig ng magandang ginang na iyon. Hindi man lang siya pinansin ni Mateo, sinabi niya ito ng mahinahon, ikaw ba ang banal na soberano na namamahala sa base na ito? Kumunat ang noo ni Daeong nang sabihin niya, isang maliit na ikawalong antas na daw profound ang talagang nang-ahas na magsalita ng ganito sa upuang ito. Isang walang ingat na nilalang na hindi nakakaalam ng kamatayan. Kung sino ang pabaya at hindi nakakaalam ng kamatayan, malalaman mo agad. Ang mga walang pakialam na salita ni Mateo ay narinig. Agad na ipinakita ang mas malawak na teleportasyon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Daeong, at biglang sumigla ang malademonyo niyang enerhiya. Boom! Isang matinding banggaan ang naganap. Agad na tumilapon palabas ang katawan ni Daeong, at marahas na tumama sa pader. Tungkol sa kinalabasan na ito, medyo nagulat din si Mateo at sinabing, mukhang maituturing pa ring maganda ang lakas mo sa mga banal na soberano, para mahadlangan ang espada ko. Putok! Agad na tumakbo palabas si Daeong mula sa mga kalat, tumingin kay Mateo ng may seryosong tingin. Formula ng Evil Extermination Sword. Ikaw si Mateo.
Napuno ng dugo ang buong katawan ni Daeong habang mabangis niyang sinasabi. Malinaw na nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ni Mateo at labis siyang nag-aalala. Ngunit ang ekspresyon ni Gabriel sa tabi ay lubhang nagbago, at bumulong siya, Mateo. Heaven Surmounting Divine King. Si Brother Mark ay talagang ang Heaven Surmounting Divine King. Labis na nagulat si Gabriel sa kanyang puso. Napakalakas ng dating ng Heaven Surmounting Divine King kamakailan. Halos walang nakakaalam sa buong banal na kaharian. Dahil sa hindi pagharap sa Grandian Divine King, muntik na niyang malipol ang Violet Extreme Divine King gamit ang isang espada. Dahil sa tagumpay na ito sa labanan, kumalat ang pangalan ng Heaven Surmounting Divine King. Ako. Tinawag ko talaga ang Heaven Surmounting Divine King bilang kapatid ko. Agad na nakaramdam ng kaunting pagkalito si Gabriel. Ang 10 dakilang banal na hari, sa ganitong antas ng pag-iral, ay maituturing na mga Diyos lamang para sa kanya. Nang malaman ni Gabriel ang pagkakakilanlan ni Mateo, nakaramdam siya ng kakaibang emosyon. Hindi nagulat si Mateo tungkol sa kakayahang hulaan ni Daeong ang kanyang pagkakakilanlan. Tutal, kontrolado niya ang pinagmumula ng impormasyon ng lahing demonyo, at naipakita na niya ang kanyang lakas. Imposibleng hindi niya mahulaan. Dahil kilala mo ang batang Panginoong ito, maaari ka nang magpatuloy ng may kapanatagan ng loob. Walang balak si Mateo na maging mahaba ang sasabihin sa kanya. Iwinawagayway niya ang kanyang espada at muling umatake. Ugong. Sa loob ng malaking bulwagan, na puno ng mga dagandong sa lahat ng dako. Ang liwanag ng espada ni Mateo ay bumuo ng isang ganap na pagsugpo laban kay Daeong. Gayunpaman, ang Daeong na ito ay napakalakas din. Pakiramdam ni Mateo ay mas malakas pa ang lakas niya kaysa kay Jikenglan. Para maging responsable sa isang napakahalagang base, ang Daeong na ito ay tiyak na magiging isang napakalakas na nilalang sa lahi ng mga demonyo. Kahit hindi niya maabot ang antas ng isang banal na emperador, malamang ay hindi rin naman ito kalayuan. Fury Espada Fire Lotus. Hindi siya natalo matapos ang mahabang labanan, sa wakas ay ginamit ni Mateo ang kanyang pamatay na galaw. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang dumurog kay Daeong na parang isang bulldozer. Boom! Halos giniba ng mga nakapangangilabot na alon ng enerhiya ang buong istruktura ng gusali. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Dahil hindi tumama ang espadang ito kay Daeong. Isang itim na bulaklak ang biglang namulaklak sa hangin, na nagmukhang walang kapantay na kahanga-hanga. Unti-unting nagiba ang anyo ng itim na bulaklak. Isang magandang babae ang lumitaw sa harap ni Mateo, isang mahinhin na nagpabilis ng daloy ng dugo sa mga tao. Huminga ng malalim si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng kaseryosohan habang nakatingin sa magandang babae. Tihehe. Ikaw pala yan, bata. Tunay ngang nagkikita ang mga kaaway sa isang makitid na landas. Nagsasaya lang si ate kanina pero nawalan ako ng gana dahil sayo, itong batang to. Kung ganoon nga, maiwan ka na at samahan mo si ate. Tiyak na maaayos kang aalalayan ni ate, sabi ng magandang babae na may mapang-akit ng ngiti. 11:90. Biglang nakaramdam si Gabriel ng kaunting basa sa ilalim ng kanyang ilong. Pag-abot ng kanyang kamay at pagpunas, dumudugo na pala ang kanyang ilong. Ang magandang babaeng iyon ay may taglay na labis na pang-aakit sa bawat galaw at kilos. Paano kaya ito kakayanin ng kanyang maliit na cultivation base? Humph! Malamig na sumangot si Mateo. Hindi sinasadyang nanginig si Gabriel. Noon lamang siya biglang nagising at hindi na nang ahas na tumingin sa magandang babae. Lihim na nabahala si Gabriel at naisip sa sarili na napakalakas pala ng babaeng ito. Malinaw na hindi niya ako ginagamitan ng mga nakakaakit na sining, at ako ay talagang nahuhulog sa loob ko. Nang muling tingnan si Mateo, kalmado ang itsura nito at walang bahid ng pagkaakit. Tunay ngang karapat-dapat na maging Heaven Surmounting Divine King. Ang ganitong lakas ng loob ay hindi maihahambing sa isang karaniwang tao. Ang iyong mga alindog at lahat, hindi kayang tamasahin ito ng batang Panginoon. Hindi pa ganoon kalakas ang panlasa ng batang Panginoon na ito, para maghanap ng bulaklak para patayin ang aking apoy, nakangising sabi ni Mateo. Ang magandang babaeng ito sa harap ng kanyang mga mata ay natural na ang banal na inang Diablo na bulaklak na nakatakas mula sa Immemorial Medicine Garden noon.
Hindi kailanman pinangarap ni Mateo na makakasalubong niya ang ganitong uri ng demonyong nilalang sa kuta na ito. Noong una ay itinuturing niyang isang simpleng misyon, ngunit kung titingnan ngayon, hindi na pala ito simple. Habang pinagtatawanan ni Mateo, ang banal na inang Diablo na bulaklak ay hindi nainas kahit kaunti. Gayunpaman, nakangiti na parang bulaklak, sinabi niya, "Nako, ang ate ay may pangalan, na tinatawag na Jumila isa, hindi isang masamang bulaklak." Noong nakaraan, inilagay mo ang ate sa isang kakilakilabot na kalagayan. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang makatakas. Nang marinig ang mga salitang ito, si Gabriel, na walang alam sa sitwasyon, ay biglang natigilan, tumingin kay Mateo nang may pagtataka. Ang mga salitang ito ay talagang masyadong malabo. Tunay na karapat-dapat na maging ang banal na hari na nakahihigit sa langit, malakas. Oo nga, sayang at hindi kita ginulo ng todo. Kung hindi, wala na sanang gaanong gulo, sabi ni Mateo na may bahid ng panghihinayang. Hihi, batang yan, nakakatuwa ka talaga. Kahit ang absolute heaven noong kasagsagan ng kanyang buhay noon ay hindi kayang patayin ang ate na ito. Isang walang kwentang espada lang, kaya ba talagang patayin nito ang ate? Nanginginig sa tawa si Jumila, taglay ang walang kapantay na alindog. Bahagyang dumilim ang mukha ni Mateo at sinabing, "Mukhang dahil sa iyo ang pagre-recruit ng mga bagong disipulo ng Moonhowl sect, di ba?" Oo, pero nalampasan ito ni ate. Mas malala pa sila kumpara sa iyo. Paano kung, basta tumanggo ka, ate? Magiging iyo na. Mukhang gumaling ka na. Dahil nakasalubong kita, hahayaan na lang kitang mahiga ng ilang taon pa. Nanlamig ang tingin ni Mateo. Biglang umatake ang evil extermination, ang espada ay tumatalsak na sa harap ni Jumila. Clank! Nasalo pala ni Jumila ang espada ni Mateo gamit ang isang kamay. Hihi, batang kapatid, hindi mo talaga alam kung paano pahalagahan ang kagandahan. Ang ate mo, handang-handa na sa'yo, paano mo nagagawang tretuhin ng ganito ang ate mo? Pero nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Ang evil extermination sword ay parang nakaipit sa bakal na banda, at hindi talaga mabunot. Ito pa rin ang unang beses na nakaranas siya ng ganitong sitwasyon. Mukhang malaki na ang nabuo ang lakas nitong si Jumila. Nakakatakot. Ho! Kuya! Mukhang nagulat ka naman. Hehe, nangyari lang iyon dahil sa labis na pagkasira ng aking sigla, kaya pinaglalaroan ko lang kayong lahat. Ang tunay na lakas ni Kuya ay siyang pinag-iingat kahit ng absolute heaven na matandang dawis na iyon. Ngumiti ng napakaganda si Jumila, ngunit biglang tumubo ang mga baging na parang demonyo mula sa kanyang mga kamay, at humabi patungo kay Mateo. Naging matindi ang tingin ni Mateo. Biglang nag-init ang evil extermination sword. Shii! Isang nakakatakot na apoy ang talagang gumanti, na nagliliyab patungo sa pangunahing katawan ni Jumila. Kayang sunugin ng sagradong apoy ng cleansing sandal ang napakaraming bagay sa ilalim ng langit. Dahil sa matinding kaalaman sa paglilinang, kahit ang mga Diyos at immortal ay nahirapan ding harangan ito. Simula nang malinang ni Fiery ang Spirit Bristle 9 niyang divine art, ang kanyang lakas ay naging napakalakas na. Ang kasalukuyang kapangyarihan ng cleansing sandal Sacred Flame ay lubhang nakakatakot. Sa wakas ay lumitaw ang isang nag-aalalang ekspresyon sa mga mata ni Jumila. Hindi niya sinasadyang binitawan ang evil extermination sword. Isang ulap ng malademonyo na enerhiya ang bumulwak palabas, kasabay ng cleansing sandal Sacred Flame. Matapos ang kaunting panginginig, sa wakas ay napatay nito ang cleansing sandal Sacred Flame. Nakakagulat talaga ang little brother. Ang tagal na nating hindi nagkita, ang lakas mo pala ay umabot na sa ganitong antas. Sa tingin ni elder sister, ang talento mo ay malamang na mas halimaw pa kaysa sa absolute heaven noon. Bahagyang hamupo ang mapang-akit na ekspresyon sa mukha ni Jumila, at sa wakas ay naging medyo seryoso. Labis siyang nagulat nang bumuti ang bilis ng lakas ni Mateo. 2 taon pa lamang ang nakalipas mula noong labanan sa Immemorial Medicine Garden. Malinaw na naalala ni Jumila na baguhan pa lamang si Mateo noong panahong iyon. Ang lakas niya ngayon ay mahigit 100 beses na mas malakas kaysa noong panahong iyon. Matapos bumantong hininga sa paghanga, muling bumantong hininga si Jumila at sinabing may malademonyong pang-aakit, sayang naman, kuya. Ipinanganak ka sa maling panahon. May depekto ang heavenly daw.
Kung hindi ka makakarating sa deity realm, hindi ka kailanman magiging kapareha ng nakatatandang kapatid na babae. Ang daming kalokohan. Kung matatalo kita o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng laban. Hawak ni Mateo ang kanyang espada at humakbang paarap, nakipagbanggaan kay Jumila. Karapat-dapat si Jumila na maging banal na ina ng lahing demonyo. Ang kanyang lakas ay tunay na hindi maarap. Simula nang maunawaan ni Mateo ang Domain of Sword, halos nagtagumpay na siya sa bawat pagsisikap. Pero sa harap ni Jumila, wala siyang nakuhang kahit kaunting kalamangan. Bukod pa rito, si Jumila ay mayroon pa ring mukhang kalmado, na parang hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Alam ni Mateo na hindi nakabawi si Jumila sa kanyang tugatog na estado. Kung hindi, malamang ay matagal nang hindi makakapigil ang lahi ng mga demonyo. Pero kahit na ganoon, ang lakas ni Jumila ay ikinagulat din ng mga tao. Ang mas ikinabahala ni Mateo ay ang isang bagay na kasing talas ng Evil Extermination Sword, na pilit pa ring tinanggap ni Jumila gamit ang kanyang mga kamay. Gaano ba kalakas ang katawan ng babaeng ito? Hehe, nakababatang kapatid, hindi mo pa rin nailalabas ang buong lakas mo. Ano ang saysay ng pagpapatuloy mo sa pakikipaglaban ng ganito? Kahit na naunawaan mo na ang Domain of Sword, nang walang augmentation ng Cultivation Realm, napakahina mo pa rin. Dahil hindi mo kayang ilabas ang tunay mong kakayahan, kikilos na ang nakatatandang kapatid na babae. Malinaw na marami pang natitirang lakas si Jumila. Sa oras na ito, bigla siyang sumulpat na may malademonyo na enerhiya. Biglang humaba ang kanyang 10 daliri. Biglang sinalakay si Mateo ng matatalim na tusok. Tumalim ang tingin ni Mateo, at biglang naglaho ang kanyang anyo. Mas malawak na teleportasyon. Gayunpaman, tila napansin ni Jumila ang mga kilos ni Mateo. Gumalaw ang kanyang figure, agad na dumating sa ere. Lumaki na naman si Spike. Puchi. Ang mga tunog ng matatalim na tusok na pumapasok sa laman ay damaloy. Pagkatapos noon, mga patak ng sariwang dugo ang umagos palabas mula sa loob ng kawalan. Lumitaw ang figure ni Mateo. May 2 tusok na tumagos mismo sa dibdib ni Mateo. Hehe, maganda rin ang greater teleportation. Sayang lang at wala itong silbi laban sa ate ko. Tumawa ng may pagmamalaki si Jumila. Tumulo. Tumulo. Parang bukalang tumalsik na sariwang dugo sa mga tinak. Malubhanan itong nasugatan si Mateo. Hindi inaasahan ni Mateo na kahit ang sining ng mas malawak na teleportasyon ay tuluyang nawala ng bisa sa harap ni Jumila. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang dibdib ni Mateo ay direktang tinusok ng 2 butas. Espada ng pagpuksa ng masamang kaaway, domensya ng espada, mas malawak na teleportasyon. Ang mga pangunahing kagamitang pamamatay ni Mateo noon ay talagang napakarupok sa harap ni Jumila. Boom! Biglang sumabog ang cleansing sandal sacred flame at sinunog ang mga spike hanggang sa wala. Ngunit nang sumunog ang apoy sa mga pako patungo sa katawan ni Jumila, naapula pa rin ito ng makapangyarihang enerhiya ng demonyo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Isang nakakadurog pusong sakit ang lumabas sa kanyang dibdib na halos ikinahimatay niya sa sakit. Hehe, sa tingin mo ba ay ganoon kasimple lang ang sugat mo? Nagtanim na si ate ng bulaklak ng banal na inang demonyo sa katawan mo. Hindi magtatagal, ikaw na ang magiging eksklusibong hiwa ng karne ni ate, tumingin si Jumila kay Mateo ng may malawak na ngiti at sinabi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.